Ang gabing tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak, mismo sa loob ng bahay ko, sa harap pa ng mga kamag-anak nilang bongga. Ang kahihiyan na iyon, ang hiya na iyon, halos ikamatay ko. Hindi ko akalain na ang sarili kong laman at dugo, ang aking anak, ang gagawa sa akin nito. Masakit. Sobrang sakit na hindi mo na alam kung saan ka magsisimula. Akala mo ang pamilya ang pinakaligtas na lugar. Pero minsan, ang pinakamasakit na sugat ay galing mismo sa kanila, sa mga walang utang na loob. Kabanata 1, ang di inaasahang pagbabalik. Simula, tunog ng mga alon, mahinang musika, parang nagkukuwento ang isang matandang lalaki na may malalim at kalmadong boses. Ang paglalakbay pa uwi, matagal na panahon din iyon, 12 taon. 12 taon na ang nakalipas mula nang huli kong yapakan ang lupang ito bilang si Michael Reed. Pagkatapos noon, wala na. Naglaho na parang bula. Naging isang pangalan lang sa mga dokumentong hindi nabubuksan, isang anino sa mga misyong hindi kinikilala. Ang mundo ko noon ay puro panganib, puro pagsubok. Fallujah, Mogadishu, Afghanistan. Mga lugar na tumatak sa balat, tumatak sa kaluluwa. Bawat misyon ay isang pagsubok sa aking tibay, sa aking tapang. Madalas, hindi ako sigurado kung makakauwi pa ba ako. Pero sa bawat paglabas, sa bawat pagbalik sa madilim na sulok ng mundo, ang tanging liwanag na nagbibigay sa akin ng lakas ay ang pag-asa. Ang pag-asa na makauwi. Makauwi sa Pilipinas, sa aking ina, si Emma. Siya lang ang natira. Simula nang mamatay si tatay noong ako'y 7 taong gulang pa lamang, si nanay na ang naging haligi ng aming tahanan. Siya na ang nagsilbing ilaw, siya na ang nagbigay ng lakas sa akin sa bawat hakbang. 2 trabaho. Kadalasan, inaabot na siya ng hating gabi sa pag-uwi, pagod na pagod. Pero sa umaga, naroon na siya, handa na ulit harapin ang mundo para sa akin. Hindi ko makakalimutan ang mga mata niya noon. Puno ng pagmamahal, puno ng sakripisyo. Ang pangarap ko noon, simple lang. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos ng aking serbisyo, uuwi ako. Bibigyan ko siya ng komportabling buhay. Bibigyan ko siya ng bahay na malaki, na may magandang tanawin. Bahay na masasabi niyang kanya, na doon niya gugulin ang nalalabi niyang mga taon. At natupad ko yon. Sa pamamagitan ng ilang mga kontratang, sabihin na lang nating, kumita ako ng malaki. Isang malaking bahay sa La Jolla, California. Pinili ko ito ng buo, walang utang. Mahigit 6 na milyong dolyar noon, sa pera natin dito sa Pilipinas, aabutin na yon ng daan-daang milyong piso. Isang parang kastilyo. Ang pangarap ni nanay, ang dati naming kinainan ng sorbetes sa tabing dagat noong bata pa ako. Ngayon ay mayroon na siyang sariling malapalasyong bahay doon na nakatanaw sa malawak na karagatan. Ang sabi ko pa noon sa sarili ko, Nanay, dito ka na. Dito ka na magpapahinga. Dito mo na i-enjoy ang mga huling taon mo. Tinawagan ko si Daniel, ang aking nakababatang kapatid. Kailangan niyang malaman na umuuwi na ako. Narinig ko sa boses niya, iba. Nagulat siya. May halong takot. Ayos lang si nanay, kuya. Maganda ang bahay. Ayos lang lahat, sabi niya. Pero iba ang dating. Parang may itinatago. Ako na ang bahala sa kanya, kuya. Huwag kang mag-alala. Pero alam ko na hindi lahat ay ayos. Malalim sa aking dibdib, may kung anong hindi mapakali. Parang may bumubulong na panganib. Nang makarating ako sa driveway ng mansion sa 2847 Ocean Boulevard, La Jolla, California, bumukas agad ang gate. Walang malugod na pagsalubong, walang pag-aalinlangan. Nakita ko ang isang catering truck na nakapark sa harapan. Music, tawanan, isang malaking party. Sa gitna ng lupain na binili ko para sa aking ina, para sa kaligayahan niya. Dahan-dahan akong lumabas sa sasakyan. Ang aking training, ang mga taon ng pagiging SEAL, nagpatala sa aking pandinig at paningin. Nakarinig ako ng mga yabag sa buhangin. Nakita ko ang mga lilim na gumagalaw. Pinili kong umikot sa gilid ng bahay. Gusto ko pa rin sanang batiin sila ng sorpresa. Gusto ko sanang makita ang saya sa mukha ni nanay. Ang saya ng isang ina
na makita muli ang anak niyang akala niya'y nawala na. Pero ang nakita ko ay parang yelo na dumaloy sa aking mga ugat. Isang malaking salu-salo. Siguro 50 tao. O 60 pa. Mga bisita na mukhang may kaya. Ang mga damit, ang mga bote ng champagne na nakalatag, Dom Perignon. At sa gitna nila, nakikita ko ang aking ina, si Emma, ang aking nanay. Nakasuot siya ng isang lumang maid's uniform, itim at puti. Hindi bagay sa kanya, maluwag sa kanyang payat na katawan. Ang dating buhok niyang makapal at kulay pilak, ngayon ay manipis na, kulay abo na. Nakapusod ng mahigpit, ang kanyang mga kamay, nanginginig habang nagbubuhat ng mabigat na tray. Nakita ko siyang muntik ng mabitawan ng tray. Nakita ko siyang mabilis na yumuko, nagmamadaling humingi ng paumanhin sa isang babae na mukhang apo niya. Nakatayo lang ako doon sa likod ng isang malaking palm tree. Hindi makapaniwala, hindi maintindihan. Ito ba ang nanay ko? Ang nanay na nagtrabaho ng doble para lang makapag-aral ako? Ang nanay na hindi kahit kailanman nagpahinga kahit pagod na siya? Ang nanay na pinaghandaan ko ng ganito kalaking bahay para lang maging taga-nakatingin lang ako. Hindi ako makakilos. Parang napako ang aking mga paa sa kinatatayuan ko. Tinitingnan ko si nanay. Ang dating makulay na mundo ko ay biglang naging itim at puti, tulad ng damit na suot niya. Isang butler na napakabata na mayabang na itinuro ang kanyang daliri. "Hey, ikaw! Dagdagan mo ng yelo." Mabilis siyang sumunod, ang bawat kilos niya ay mabagal. Nahihirapan dahil sa arthritis na hindi ko alam na meron pala siya. At doon ko siya nakita. Si Daniel, nakahilata sa isa sa mga deck chair na gawa pa sa Italian teak na ako mismo ang nagpagawa. Nakasuot ng designer swim trunks at aviator sunglasses. May hawak na Cuban cigar sa isang kamay at crystal tumbler sa kabila. Sa tabi niya, si Jessica, parang pusang naguunat sa kanyang bikini na mas mahal pa kaysa sa buwanang renta ng karaniwang tao. Si Daniel ay tumatawa. Nakikisalamuha sa kanyang mga bisita, nagkukwento ng isang bagay na nagpapatawa sa lahat. Mukha siyang mayaman, komportable, parang hari sa sarili niyang kaharian. Nakita ko si nanay na dumaan sa tabi niya, hirap na hirap buhat ang isang mabigat na cooler. Hindi man lang siya tiningnan ni Daniel. Para siyang hangin, para siyang isang kasangkapan lang sa bahay. Sa sandaling iyon, may parang nabasag sa aking dibdib. Katulad ng naramdaman ko noong unang beses akong makakita ng batang namatay sa suicide bombing. Katulad ng naramdaman ko noong yakapin ko ang aking namamatay na kasamahan habang hinihintay namin ang helicopter ng medevac. Galit, lungkot, at isang nakakagimbal na lamig ng pag-iisip. Pwede ko sanang gawin ang lahat. Pwede ko sanang hawakan si Daniel sa leeg at itapon sa infinity pool na iyon. Pero ang 12 taon ko sa tactical operations ay nagturo sa akin ng pasensya. Natutunan ko kung paano maghintay para sa tamang pagkakataon. Natutunan ko na ang pinakamagandang paghihiganti ay ang uri na ganap na sumisira sa iyong kaaway, hindi lang pansamantala. Kailangan kong maintindihan ang nangyari. Kailangan ko ng patunay. Kailangan kong malaman ang buong lawak ng pagtataksil bago ako kumilos. Kaya ginawa ko ang alam ko bilang isang SEAL. Nagsagawa ako ng reconnaissance. Umalis ako sa property at nagmaneho papunta sa isang coffee shop, 3 blok ang layo. Binuksan ko ang aking encrypted laptop at nagsimulang maghanap. Sa loob ng 1 oras, na-access ko na ang mga property records ng county, tax filings at court documents. Ang natuklasan ko ay nagparamdam sa akin na gusto kong isuntok ang screen. Ang bahay ay hindi na nakapangalan kay nanay. Ito ay nailipat na kay Daniel 6 na taon na ang nakakaraan ayon sa isang diid na may pirma niya. Pero kilala ko ang pirma ni nanay. Nakita ko ito sa bawat birthday card na naipadala niya sa akin. Yung nasa dokumento ay malapit na pero hindi tama. Yung loop sa letrang E ay mali. Ang pagkasulat ay masyadong matarik. Naghanap pa ako. Nakita ko na si Daniel ay idineklarang legal guardian ni Emma Reed 3 taon na ang nakalilipas. Binabanggit ang kanyang nabawasang mental capacity at kawalan ng kakayahang pamahalaan ang kanyang mga affairs.
Mayroong report mula sa doktor na nagsasabing mayroon siyang early stage dementia. Ang pangalan ng doktor ay Richard Kelly at isang mabilis na search ay nagpakita na siya ay nasuwe para sa fraud 2 beses at nasuspinde ang lisensya minsan. Nakita ko ang mga bank statement. Ang mga account ni nanay ay naubos na. Ang mga buwanang deposits na ginagawa ko sa loob ng 12 taon, $20,000 bawat buwan na wired mula sa aking offshore accounts, ay nare-route sa personal accounts ni Daniel simula 6 na taon na ang nakalilipas. Iyon ay $240,000 bawat taon, halos $1.5 million sa kabuuan. Pero ang pinakamasakit na nadiskubre ay noong hinanap ko ang life insurance policies. Nag-take out ako ng $10 million na policy bago ang unang deployment ko, kasama si nanay bilang sole beneficiary. Standard practice iyon para sa mga tulad ko. Kung hindi ka bumalik, at least ang pamilya mo ay inalagaan. Ang policy ay nagpakita ng claim na na-file 8 taon na ang nakalilipas. Payout ng beneficiary, $10 million. Recipient Daniel Reed bilang guardian at executor ng estate ni Emma Reed. Idineklara nila akong patay. Binuksan ko ang mga claim documents. Mayroong death certificate na inisyu ng isang military bureaucrat na hindi ko pa naririnig. Killed in action, sabi. Body unrecoverable. Ang claim ay naproseso, ang pera ay nabayaran, at mukhang hindi man lang nakatanggap ang nanay ko ng kahit isang kusing mula dito. Umupo ako sa coffee shop na yon sa loob ng 2 oras. Nakatitig sa screen, ang aking mga kamay ay nakahawak sa gilid ng mesa hanggang sa namuti ang aking mga buko. Naisip ko ang lahat ng misyon na pinatakbo ko, lahat ng beses na inilagay ko ang aking buhay sa panganib. At ang buong panahon na iyon, ang aking kapatid ay nasa bahay, nagnanakaw ng bahay ng aming ina, nagnanakaw ng pera ko at pinagtratrabaho siya bilang isang serbidora sa sarili niyang tahanan. Hindi na ang kanyang tahanan. Ang tahanan niya. Ang tahanan na ninakaw niya. Isinara ko ang laptop. Kinuha ko ang isang burner phone na binili ko sa gas station. Gumawa ako ng 3 tawag. Ang una ay kay Marcus Chen, ang dating team medico na nag-retire sa private security. Kailangan ko ng full surveillance package. Cameras, audio, the works. Pwede mo bang ihanda ngayong gabi? Mike, kaya ko iyan in 2 hours. Ang pangalawa ay kay Sarah Blackwood, isang abogado na nag-specialize sa elder abuse cases. Isa rin siyang Marine Corps veteran at may utang siyang pabor sa akin mula sa isang sitwasyon sa Kandahar na pareho kaming nagkasundo na huwag pag-usapan. Sarah, kailangan kong mag-file ng emergency petition, elder abuse, fraud, identity theft. Gaano kabilis ka makakagalaw? Gaano kalala, Mike? Malala para isaalang-alang ko ang mga solusyon na maglalagay sa akin sa Leavenworth. May pause. Bigyan mo ako ng 12 oras para repasuhin ang ebidensya. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan hanggang sa tumawag ako pabalik. Ang pangatlo ay para sa isang tao na walang pangalan, hindi bababa sa hindi isang pangalan na alam ko. Nagtatrabaho siya para sa isang government agency na opisyal na hindi umiiral. Nailigtas ko ang kanyang buhay sa Syria. Sinabi niya sa akin na kung kailangan ko ng anuman sa lahat, tawagan ko ang isang partikular na numero. Kailangan ko ng financial records, sabi ko. Lahat tungkol sa social security number ni Daniel Reed. Binasa ko ang impormasyon. Kailangan kong malaman kung saan napunta ang bawat dolyar. Personal ito? Tanong niya. Very. Makukuha mo yan sa loob ng 6 na oras. Isinara ko ang telepono. Umupo ako sa aking rental car sa parking lot, nanonood ng paglubog ng araw sa Pacific. Naisip ko ang aking ina na marahil ay naglilinis pa pagkatapos ng party na iyon. Marahil ay naguhugas ng mga plato at nagtatapon ng basura. Marahil ay matutulog siya sa kung anong sulok ng bahay na iyon na inilaan ni Daniel para sa kanya. Naisip ko ang panatang ginawa ko noong sumali ako sa SEALs na ipagtanggol laban sa lahat ng kaaway, dayuhan at lokal. 12 taon akong lumaban sa mga dayuhang kaaway. Ngayon, oras na para harapin ang isang lokal na kaaway. Ini-start ko ang makina at nagmaneho papunta sa isang hardware store. Kailangan ko ng ilang mga kasangkapan. Dadalhin ni Marcus ang high-tech equipment pero kailangan ko ang mga basics.
Isang magandang lockpick set, ilang contractor clothes, isang clipboard, mga bagay na nagpapahintulot sa iyo na makapasok sa anumang gusali sa Amerika nang hindi nagdudulot ng hinala. Dahil ngayong gabi, babalik ako sa bahay na iyon. Ngayong gabi, maglalagay ako ng mga kamera sa bawat silid. At ngayong gabi, sisimulan kong mangalap ng ebidensya na magpapalibing sa aking kapatid ng malalim na hindi na niya makikita muli ang sikat ng araw. Nagugol ko ang dula ng taon sa pag-aaral kung paano manghuli ng pinakamapanganib na tao sa mundo. Malalaman ni Daniel kung ano ang nangyayari kapag ang isang sheepdog ay umuwi at nakakita ng mga lobo sa kanyang lungga. Kabanata 2. Ang matamis na kasinungalingan at ang puso kong wasak. Simula. Patuloy pa rin ang tunog ng alon, ngunit may bahid ng lungkot. Ang boses ng nagkukwento ay mas malungkot at puno ng pagninilay. Ang pagbalik ko, ang akala kong pagbabalik sa yakap ng aking ina, sa init ng aming tahanan, ay nauwi sa isang bangungot. Ang aking mga mata, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Si nanay, ang aking ilaw, ang nag-iisang liwanag na bumubuhay sa akin sa lahat ng madilim kong mga taon. Nakasuot ng uniforme ng isang kasambahay, ang kanyang mga kamay na dating mahigpit na humahawak sa akin noong ako'y bata pa, ngayon ay nanginginig habang naghahatid ng serbesa sa mga estranghero. Ang dating mukha niyang puno ng pagmamahal at tapang, ngayon ay puno ng pagod at pagkalito. At si Daniel, ang aking nakababatang kapatid. Ang lalaking pinalaki ko rin sa mga panahong nakakalimutan na ako ng mundo. Siya ang mukhang hari sa sarili niyang palasyo. Ang palasyong ako ang nagpagod at nagbayad para dito. Nakaupo siya doon, parang walang bahid ng pagmamalasakit sa kanyang mga mata. Para bang si nanay ay isa lamang empleyado. Isang kasangkapan na naroon lang para magsilbi. Isang bagay na hindi dapat pansinin. Naramdaman ko ang init na gumagapang sa aking dibdib. Galit, higit pa sa galit. Ito ay ang pagtataksil ng sarili mong dugo, ng sarili mong kapatid. Naaalala ko ang mga mukha ng aking mga kasamahan, yung mga hindi na nakauwi, yung mga kasamahang nakasama ko sa hirap at ginhawa, sa putukan at sa mga gabing walang tulugan. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pamilyang naiwan, lahat iyon ay para sa kanila. Para sa bansa, para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. At ngayon, ang kinabukasan na iyon, ang kinabukasan na sinikap kong ibigay para kay nanay, ay ginagamit para sa kasiyahan ng isang taong walang utang na loob, si Daniel. Nakita ko ang kanyang tawa, ang kanyang mga bisita, ang kanilang mga mamahaling damit, ang mga bote ng champagne na hindi napupuno ang baso. At si nanay, palipat-lipat, naghahatid, nag-aalis. Tila isang multo sa sarili niyang tahanan. Hindi ko maunawaan kung paano nagawa ni Daniel ang lahat ng ito. Paano niya nagawang saktan ang sarili niyang ina? Paano niya nagawang ipahiya ang babaeng nagluwal at nagpalaki sa kanya? Doon ko naisip ang aking mga taon sa serbisyo. 12 taon, 12 taon ng panganib. 12 taon ng pagkakahiwalay sa pamilya. 12 taon ng paglalagay ng aking buhay sa panganib para sa ano? Para sa isang kapatid na ganito? Para sa isang ina na ganito ang sinapit? Naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Ang bawat misyon na aking tinapos, ang bawat panganib na aking hinarap, parang nawalan ng saysay. Ang aking pagkakakilanlan bilang isang lingkod bayan, bilang isang kapatid, bilang isang anak, lahat iyon ay parang binura. Pinalitan ng isang malaking tanong. Sino ako? Ano ang halaga ko? Napakabigat ng aking puso. Parang may nakadagan dito, humihigop sa bawat hininga ko. Kung pwede ko lang sana noon pa lang sana, siniguro ko na maayos ang lahat dito. Kung sana hindi ko lang iniisip ang misyon. Sana inisip ko rin ang pamilya ko, ang aking ina, ang aking kapatid. Pero hindi na pwedeng bumalik sa nakaraan. Hindi na pwedeng baguhin ang mga nangyari. Ang kailangan ko ngayon ay, kailangan ko ng sagot.
Kailangan ko ng ebidensya. Hindi pwede ang basta-bastang galit. Kailangan ng plano. Kailangan ng tamang hakbang. Bilang isang SEAL, ang unang hakbang ay ang pag-obserba, ang pag-intindi sa sitwasyon, ang pagkuha ng impormasyon. Hindi ang pagsugod ng walang pag-iisip. Alam ko na ang pinakamagandang sandata ay ang kaalaman. At ang pinakamagandang paghihiganti ay ang paghihiganti na binuo sa pag-iisip, hindi sa init ng ulo. Kaya umalis ako. Dahan-dahan, hindi nagpaalam. Nagmaneho ako papunta sa isang maliit na coffee shop sa kanto. Isang lugar na hindi masyadong napapansin. Binuksan ko ang aking laptop. Ang laptop na puno ng mga code at mga sikreto. Ang aking mundo sa loob ng 12 taon. Mula doon, sinimulan kong hanapin ang mga piraso ng nawawalang puzzle. Ang mga dokumento ng pagmamay-ari, ang mga tax records, ang mga korte, parang paghuhukay sa isang malaking tumpok ng lupa, naghahanap ng isang butil ng ginto. At natagpuan ko nga, ang bahay, hindi na sa akin, hindi na rin kay nanay, kay Daniel na pala. 6 na taon na ang nakalilipas. Pirated? Or tunay na pirma? Malapit na, pero may mali. May mali sa letrang E, hindi iyon ang pirma ni nanay. Alam ko ang pirma niya. Nakita ko yon sa lahat ng sulat niya, sa mga card na ipinapadala niya. Ang pirma sa dokumentong iyon parang isang pangungutya. Pero hindi ako tumigil, nagpatuloy ako. At doon ko nakita ang pangalan ng doktor. Si Richard Kelly, hindi pamilyar. Pero nang tingnan ko ang kanyang record, may mga kaso ng fraud, may mga suspension sa kanyang lisensya. Dinisenyo ang lahat. Isang kasabwat para sa layunin ni Daniel. At ang pera na ipinapadala ko buwan-buwan. $20,000. $20,000 bawat buwan para kay nanay. Para sa kanyang pagre-retiro. Para sa kanyang kaligayahan. Saan napunta ang lahat ng iyon? Mga bank statement. Nakadiretso sa account ni Daniel. Halos $1.5 million na nawala. Parang bula. Parang ang aking mga tao ng serbisyo. Pero ang pinakamasakit, ang pinakamatinding dagok, ay ang life insurance, ang aking buhay. Nakalagay ang pangalan ni nanay bilang beneficiary, $10 million para sa kanya, para kung sakaling hindi na ako makauwi, para sa kanyang kinabukasan. Pero ang nakalagay sa record, ang claim ay na-file 8 taon na ang nakalilipas. Ang beneficiary ay si Daniel. Bilang guardian ni nanay, idineklara nila akong patay, ang aking pagkatao, ang aking sakripisyo, ang aking buhay. Lahat ay naging pera lang para kay Daniel. At si nanay, ang aking ina. Ano ang naramdaman niya? Alam niya ba? O siya rin ay biktima? Umupo ako doon, sa gitna ng ingay ng coffee shop. Pero sa loob ko, puro katahimikan, isang nakakabinging katahimikan. Nakatitig lang ako sa screen. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Nakikita ko ang mukha ni nanay, ang kanyang pagod, ang kanyang pagkalito. Nakikita ko ang mukha ni Daniel, ang kanyang kasakiman, ang kanyang kasinungalingan. 12 taon akong lumaban sa mga kaaway sa ibang bansa, lumaban sa mga terorista, lumaban sa mga warlord. At ngayon, ang pinakamalaking kaaway ko pala ay nandito lang sa tabi ko, ang aking sariling kapatid. Pero hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong ibalik lahat ng nawala. Hindi lang para sa akin. Para kay nanay. Para sa kanyang dangal. Para sa kanyang karapatan. Kumuha ako ng burner phone. Isang disposable phone. Hindi pwedeng matrace. 3 tawag lang. Ang mga taong masasabi kong maaasahan ko. Ang mga taong alam kong hindi ako bibiguin. Una, si Marcus, ang aking dating medic, loyal, matulungin. Marcus, kailangan ko ng tulong mo. Surveillance, buong bahay. Pwede mo ba ihanda ngayong gabi? Mike, 2 hours lang. Okay na. Pangalawa, si Sarah, ang abogado, ang marine, ang tanging taong makakaintindi sa sitwasyon ko. Sarah, kailangan ko ang tulong mo. Legal na tulong, elder abuse, fraud, lahat. Nag-aalangan siya, pero alam kong gagawin niya ang lahat. Mike,
Bigyan mo ako ng 12 oras. Huwag kang gagawa ng anuman hanggat hindi ako tumatawag. At ang pangatlo, ang pinakamahalaga, ang taong may access sa mga sikretong impormasyon. I need financial records, Daniel Reed, social security number, lahat, alam mo na. Isang maikling sagot. 6 hours, very personal. Naupo ako sa aking sasakyan. Tinitingnan ang paglubog ng araw. Ang ganda ng California, ang ganda ng tanawin. Pero ang puso ko, puno ng pait. Naisip ko si nanay. Siguro naglilinis pa siya ngayon. Siguro naghuhugas ng mga baso. Siguro nag-iisa sa isang sulok. Ang panatang ginawa ko sa SEALs ay hindi lang para sa bansa, para din sa pamilya, para sa mga naiwan. At ngayon, ang kaaway na kailangan kong harapin ay ang aking sariling kapatid. Kailangan ko ng mga gamit, hindi lang teknolohiya. Kailangan ko ng mga totoong gamit. Pumunta ako sa isang hardware store. Kumuha ako ng mga lockpicks, mga ordinaryong damit na hindi kapansin-pansin. Isang clipboard, mga bagay na magpapahintulot sa akin na makapasok kahit saan. Dahil ngayong gabi, magsisimula na ang aking misyon. Ang misyon na hindi ko na kailangang itago. Ang misyon na ibabalik ang dangal ng aking pamilya. Ang misyon na magbibigay ng hustisya. Nagugol ko ang 12 taon sa pag-aaral kung paano manghuli ng mga pinakamapanganib na tao sa mundo. Ngayon, ang aking kapatid, siya ang makakaranas ng aking ginugol na kaalaman. Siya ang makakaranas ng pagbabalik ng isang tupa na nawala para protektahan ang kanyang kawan. Kabanata 3. Ang lihim na imbestigasyon. Simula. Tunog ng mahinang ugong ng coffee shop. Ang tunog ng pag-click ng keyboard ay maririnig. Ang boses ng nagkukwento ay mas seryoso, ngunit may bahid pa rin ng emosyon. Ang dating tahimik na coffee shop ay tila naging aking bagong kampo de batalla. Dito, sa gitna ng amoy ng kape at mahinang bulungan ng mga tao, doon ko sisimulan ang aking tunay na misyon. Ang paghahanap ng katotohanan. Ang paghahanap ng hustisya para kay nanay. Ang aking laptop, ang aking pinagkakatiwalaang kasama sa madidilim na sulok ng mundo, ay nakabukas na sa harap ko. Ang mga code at encryption na ginamit ko sa loob ng 12 taon, ngayon ay aking sandata laban sa pinakamalapit sa akin. Laban sa aking sariling kapatid. Bawat keystroke ay may bigat. Bawat pag-click ay parang pagtama ng bala sa isang target. Mabilis ang aking mga daliri, sanay na sanay na. Nagsimula ako sa mga public records, property deeds, tax filings, kung sino ang nagmamay-ari ng mga lupa at bahay sa lugar na iyon. Napakadaling makuha ang mga ito kung alam mo lang kung saan hahanapin. At alam ko. Alam na alam ko. Hindi nagtagal, ilang minuto lang, at lumitaw na ang pangalan, Daniel Reed. Ang nagmamay-ari ng mansion na dapat ay kay nanay. Ang mansion na pinaghirapan kong bilhin para sa kanya. Paano nangyari ito? Kailan? Ang petsa ng paglilipat, 6 na taon na ang nakalilipas. 6 na taon. 6 na taon na ang nakalilipas nang pinakaaktibo ako sa mga misyon sa ibang bansa. 6 na taon na ang nakalilipas nang marahil ay hindi ko masyadong nababantayan ang mga bagay dito sa bahay. Nakita ko ang kopya ng deed at doon ang pirma. Ang pirma ni nanay, malapit na malapit. Halos perpekto. Pero alam kong hindi iyon sa kanya. Ang letrang E ni nanay, malaki at bilog ang loop. Yung nasa diid, mas maliit, mas matalas. Ang kanyang R, palaging bahagyang nakahilig sa kaliwa. Yung nasa diid, diretsyo. Mali, napakalinaw na mali. Isang pandaraya, isang kasinungalingan na nakasulat sa papel. Pero bakit? Paano niya nakuha ang pirma ni nanay? O ginaya niya lang talaga? Ang pag-iisip na ito ay parang tinik na tumutusok sa aking puso. Kung ginaya niya lang, mas madali para sa akin. Pero kung nakuha niya ang totoong pirma ni nanay, ibig sabihin noon, nandoon si nanay. Nandoon siya nung ginawa ito ni Daniel. Nandoon siya at marahil ay pinilit o marahil kinabahan ako. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Guardian documents,
legal guardianship, 3 taon na ang nakalilipas. Si Daniel, guardian ni Emma Reed. Ang dahilan? Diminished mental capacity. Inability to manage her affairs. Sa madaling salita, sabi nila, si nanay daw ay hindi na kaya. Hindi na niya kayang mag-isip para sa sarili niya. Hindi na niya kayang pamahalaan ang pera niya. At ang doktor na nagpatunay nito? Si Richard Kelly. Nagsimulang mag-register ang pangalan niya sa aking isipan. Tiningnan ko ang kanyang record. Nagsimula ang aking pulso na bumilis. 2 kaso ng fraud, 1 suspension. Hindi ito basta-bastang doktor na nagkamali. Ito ay isang taong mukhang nagbebenta ng kanyang lisensya, nagbebenta ng kanyang propesyon. Nakita ko ang report, 1 appointment lang daw. Si Daniel ay kasama ni nanay at si Daniel daw ang sumagot sa lahat ng tanong. Patient exhibits confusion and memory loss, nakasulat doon. Unable to recall basic information without assistance from family member. 1 eksena, 1 palabas, 1 kasinungalingan na ginawa para lamang makuha ang gusto ni Daniel. Para mapaniwala ang korte na kailangan niya ng guardian. Para makuha niya ang kontrol. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagtutugma at ang larawan na nabubuo ay nakakakilabot. Ang aking ina, nakilala ko bilang isang matatag na babae, isang babaeng lumaban sa buhay para sa akin, ay biglang naging mahina? Hindi. Hindi iyon ang nanay ko. Pero bakit? Bakit niya gagawin ito? Ano ang motibo ni Daniel? Hindi sapat ang bahay. Hindi sapat ang pera na ipinapadala ko. May iba pa bang nawawala? Naghanap pa ako, bank statements, ang mga account ni nanay. Nakita ko ang mga withdrawal. Malalaking halaga. Malalaking withdrawals. At ang mga deposits ko, ang $20,000 na binibigay ko bawat buwan. Hindi na dumadating kay nanay. Sa account na ni Daniel. Mula pa noong naglipat ang bahay, 6 na taon. Milyon-milyong piso ang nawala. Habang tinitingnan ko ang mga numero, parang may tumutusok sa aking dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtataksil. Pagtataksil sa tiwala. Pagtataksil sa pamilya. Pero hindi pa rin ako tapos. May isa pa akong kailangang hanapin. Ang insurance policy ko. Ang 10 milyon na inilaan ko para kay nanay. Kung sakaling hindi na ako makauwi, ang aking huling regalo para sa kanya. Ang aking huling paraan para matiyak na hindi siya mag-aalala. Pinindot ko ang mga search terms, insurance claims, Michael Reed, at doon lumabas ang record, claim filed 8 years ago, beneficiary payout $10 million. Recipient Daniel Reed, guardian and executor of Emma Reed's estate. Nanigas ako, hindi ako makahinga. Indeclare nila akong patay, ang aking pagkakakilanlan, ang aking buhay, ginamit nila para sa pera, para sa kanilang kasakiman. 10 milyon. Inisip ko kung saan napunta ang pera, kung nakita man lang ni nanay ang kahit 1 sentimo nito. O kung ito rin ay kinamkam ni Daniel. Ang mga taong ito, ang aking sariling kapatid. Ano pa ang hindi nila nagawa? Ano pa ang kanilang itinatago? Naramdaman ko ang pagtayo ng balahibo ko sa likod ng aking batok. Ang bawat piraso ng impormasyon na nakukuha ko ay parang dagdag na bigat sa aking dibdib. Pero kasabay nito, nagbibigay din ito ng lakas, ng determinasyon. Umalis ako sa coffee shop. Ang hangin sa labas ay tila mas malamig na ngayon. Ang paglubog ng araw ay tila mas malungkot. Pero sa aking puso, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi madaling patayin. Ang apoy ng katarungan. Ang apoy ng paghihiganti. Hindi ang paghihiganti na marahas, kundi ang paghihiganti na matalino. Ang paghihiganti na magpapakita sa kanila kung sino talaga ako. Kung sino ang anak at kapatid na kanilang inalipusta at ninakawan. Nasa akin na ang mga piraso, ang mga puzzle, ang mga ebidensya, ang bahay, ang pera, ang insurance, ang pekeng medical report, ang doktor na kasabwat. Ang lahat ay nagsasabi ng iisang kwento. Isang kwento ng kasakiman, pagtataksil, at pang-aapi sa isang inosenteng ina. Hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataong makatakas. Hindi ko na sila hahayaang magpatuloy sa kanilang panloloko. Kinuha ko ang aking telepono. Ang burner phone. Kailangan kong kumilos, mabilis. Pero kailangan ko pa rin ng tulong.
Kailangan ko ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Mga taong alam kong gagawin ang lahat para sa akin. At para sa mga taong mahalaga sa akin. Ang unang tawag, kay Marcus. Ang aking dating kasamahan. Siya ang aking mga mata at tenga sa field. Marcus, kailangan ko ng surveillance, buong bahay, ngayon na. Ang pangalawang tawag, kay Sarah. Ang aking abogado. Ang aking kakampi sa legal na laban. Sarah, kailangan ko ng tulong mo. May kaso tayo. Elder abuse, fraud, lahat. At ang pangatlong tawag, ang pinakamahalaga, ang taong may access sa impormasyong hindi mahahanap ng iba. Ang taong makakatulong sa akin na makita ang lahat ng pera. Ang bawat sentimo. Habang naghihintay ako ng mga sagot, naupo ako sa aking sasakyan. Pinanood ko ang pagdilim ng langit. Ang mga bituin ay nagsisimula ng lumitaw. Parang mga mata na nakatingin sa akin. Mga mata na nagsasabing, tapusin mo ito. Gawin mo ang tama. 12 taon ako nawala. 12 taon akong lumaban sa dilim. Ngayon, nakaharap ko na ang dilim dito mismo sa aking bayan, sa aking sariling pamilya. Pero hindi ako natatakot dahil sa dilim na iyon, nakakakita ako ng liwanag. Ang liwanag ng pagbabalik ni nanay. Ang liwanag ng katarungan. At ang liwanag na iyon ay magiging gabay ko. Kabanata 4, ang nawalang 10 milyon at ang puso ni nanay. Simula, tunog ng keyboard na tumitigil. Katahimikan. Ang boses ng nagkukuwento ay puno ng pagkabigla at pagdadalamhati. Ang bawat piraso ng impormasyon na aking natatanggap, bawat isang detalye ay parang suntok sa sikmura. Una, ang bahay. Ang bahay na sanay para kay nanay. Pangalawa, ang pera. Ang pera na ipinapadala ko para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Napunta lahat sa bulsa ni Daniel. Pero ang sumunod na natuklasan ko, iyon ang halos bumuwag sa akin. Ang pinakamatinding dagok. Nahanap ko sa mga files ang detalye ng aking life insurance. Isang policy na kinuha ko bago ang aking unang deployment. 10 milyong dolyar. Isang malaking halaga. Isang halaga na sinigurado kong mapupunta sa aking ina. Si nanay ang aking beneficiary. Kung sakaling hindi na ako makabalik, ang pera na iyon ang magiging pag-asa niya. Ang magiging kasiguruhan niya. Ang magiging paraan para hindi siya maging mahirap at nag-iisa. Ito ang isa sa mga bilin ng mga instructor sa amin noon. Unahin ang pamilya. Siguraduhin na sila ay ligtas, kahit na kami ay hindi. Pero ang nakita ko sa records, ito ang nagsabi sa akin na ang lahat ay hindi ayos. Hindi lang basta hindi ayos, ito ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking pandaraya. Ang claim ay na-file, 8 taon na ang nakalilipas. Ang nagsampa ng claim, si Daniel Reed. Ang kanyang posisyon, guardian at executor ng estate ni Emma Reed. Ibig sabihin, opisyal na niyang sinabi na ako ay wala na, patay na. Killed in action, nakalagay doon. Body unrecoverable. Isang formal na dokumento, isang opisyal na deklarasyon ng aking kamatayan. Isang kamatayan na hindi naman nangyari. At ang pera, ang 10 milyong dolyar na iyon, nabayaran na kay Daniel. 10 milyong dolyar. Kung i-convert natin dito sa Pilipinas, aabutin iyan ng mahigit 400 milyong piso. Isang napakalaking halaga. Isang halaga na sana ay nagbigay ng kapanatagan at karangyaan kay nanay sa kanyang pagtanda. Sa halip, ito ay napunta sa bulsa ng aking kapatid. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang init na kanina'y nagpupuyok sa aking dibdib ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang pera na binibigay ko buwan-buwan. Pati ang aking buhay, ang aking kamatayan, ginamit niya para sa kanyang pansariling pakinabang. Isang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Alam ba ni nanay ito? Alam ba niya na idineklara siyang beneficiary ng isang patay na anak at ang pera ay napunta sa kanyang kapatid? O siya rin ay biktima ng mas malaking panloloko? Siya ba ay pinaniwala na ako ay patay na? At ang perang ito ay para sa kanya.
pero napunta lang lahat kay Daniel? Ang pag-iisip na yon, ang pag-iisip na si nanay ay maaaring pinaniwala rin na ako ay wala na. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng naranasan ko sa mga misyon. Mas masakit pa sa mga sugat na dala ko. Mas masakit pa sa lahat ng sakripisyo. Nakatitig lang ako sa screen, parang oras ay huminto. Ang mga tao sa coffee shop ay nag-uusap, tumatawa, umiinom ng kape. Pero para sa akin, walang ingay, walang ibang gumagalaw. Tanging ang imahe ng dokumentong iyon ang nakikita ko. Ang dokumento ng aking kamatayan. Ang dokumento ng pagnanakaw. 12 taon akong lumaban para sa bansa. Lumaban para sa kapayapaan. Lumaban para sa pamilya. At sa huli, ang pinakamalaking kaaway ko pala ay hindi sa malayong lupain. Nasa aking tabi lang pala. Nasa aking sariling dugo. Naisip ko ang mga mukha ng mga kasamahan ko. Yung mga nakasama kong lumaban. Yung mga namatay. Yung mga naiwan nilang pamilya. Sila ba ay nagbuwis ng buhay para sa ganito? Para sa ganitong uri ng pagtataksil? Para sa ganitong uri ng kasakiman? Ang galit ay bumabalik. Pero ngayon, mas matalas, mas malamig. Hindi na ito basta emosyon. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na kailangan kong gawin. Hindi ako pwedeng basta-bastang sumugod. Hindi ako pwedeng basta-basta magpakita. Kung magkagayon, masisira lang ang lahat. Masisira ang mga ebidensyang ito. Maaaring magtago si Daniel. Maaaring magtago si Jessica. At si nanay, maaaring masaktan pa siya lalo. Kailangan ko ng mas maraming impormasyon. Kailangan kong malaman ang buong larawan, ang buong timeline, ang bawat piso na nawala, ang bawat kasinungalingan na kanilang binitawan. Ipinagpatuloy ko ang paghalungkat. Mayroon pa bang iba? Mayroon pa bang mga pagnanakaw na hindi ko pa natutuklasan? Ang mga utang? Ang mga credit card? Ang mga account na nakapangalan kay nanay? Nakita ko ang mga ito. Mga credit card na ginamit hanggang sa pinakamataas na limitasyon. Mga loan na kinuha gamit ang pangalan ni nanay. Ang kanyang credit score nawasak. Ganap na nawasak. Hindi na siya makakapaghiram. Hindi na siya makakapag-upa ng kahit maliit na apartment. Inihanda nila ang lahat para sa kanya, para maging ganap siyang dependent, para hindi na siya makaalis, para hindi na siya makalaban. Ang bawat detalye ay nagpapatibay sa aking determinasyon. Ang bawat kasinungalingan na aking natutuklasan ay nagpapatibay sa aking paniniwala na tama ang aking ginagawa. Ito ay hindi na personal na paghihiganti lamang. Ito ay pagbabalik ng dangal. Pagbabalik ng katarungan. Naupo ako doon sa coffee shop. Ang tasa ng kape ay malamig na. Hindi ko na namalayan. Ang mundo ko noon ay umiikot sa mga misyon, sa paglalaban sa dilim, sa pagiging alerto sa bawat sulok. At ang mga kasanayang iyon ay nagliligtas sa akin ngayon. Inililigtas nila ako sa kawalan ng pag-asa. Inililigtas nila ako sa sakit. Pero ang sakit ay nandyan pa rin. Nasa aking dibdib, nasa aking puso. Ang pag-iisip na ang aking sariling kapatid ang siyang gumawa ng lahat ng ito sa aking ina, sa aking pamilya. Ito ang pinakamabigat na dala ko. Pero hindi ako susuko. Kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong tapusin ito. Mayroon akong mga kasama, si Marcus, si Sarah, at ang misteryosong contact ko sa gobyerno. Magkatuwang kami dito. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong plano. At ang plano na ito ay magiging malupit. Kinuha ko ang aking burner phone. Nagbukas ng bagong mensahe sa 3 taong pinagkakatiwalaan ko. Mga huling paghahanda, mga huling utos. Kailangan kong ibigay sa kanila ang lahat ng impormasyong nakuha ko. Ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga numero, ang aking ina, ang aking kapatid, ang aking buhay. Lahat ng ito ay naging bahagi ng isang malaking laro ng panluloko. Pero ang laro na iyon ay malapit ng matapos. Ang mga susunod na kabanata ay magiging paghuhusga. At hindi ko hahayaang makatakas sila. Hindi kailanman. Kabanata 1. Ang maingat na plano, ang mga kasangga ko. Simula. Tunog ng pagdial ng telepono. Boses ng nagkukwento na may determinasyon, ngunit may pag-aalala pa rin. Nasa akin na ang mga piraso. Ang katotohanan
ay nagsimulang lumitaw, malinaw, na parang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang unos. Ang bahay, na-forged ang pirma. Ang pera, ninakaw. Ang insurance, na-claim bilang patay ang sarili kong anak. Ang diagnosis ng demensya, isang kasinungalingan na gawa ng isang doktor na ibinenta ang kanyang propesyon. Oo, sapat na ang mga ito para masimulan ang isang kaso. Sapat na para mabulok si Daniel sa kulungan. Pero hindi ako nasisiyahan sa sapat. Hindi ako lumaban sa mga pinakamapanganib na tao sa mundo para lang sa sapat. Kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya. Kailangan ko ng patunay na hindi nila matatakasan. Hindi lang para sa korte. Para din sa akin. Para sa aking sariling kapanatagan. Alam kong hindi ko ito magagawa mag-isa. Ang 12 taon ko sa serbisyo ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang misyon ay palaging mas matagumpay kapag mayroon kang matibay na team. Mga taong pinagkakatiwalaan mo. Mga taong may kakayahan. At mga taong may parehong layunin. Kaya, bumalik ako sa aking burner phone. 3 tawag. 3 tao. 3 kasangga na maaasahan ko sa laban na ito. Ang una, si Marcus Chen. Ang aking dating team medic. Siya ang pinakamaaasahan pagdating sa logistics at surveillance. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang kalmado, ang laging may solusyon, ang taong kayang gawing invisible ang aming presensya. Marcus, sabi ko, ang boses ko ay mahinahon pero may diin. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng buong surveillance package, cameras, audio, lahat. Kailan mo kaya iyon mapaghahanda? Narinig ko ang mahinang paghinga niya sa kabilang linya. Alam kong kilala niya ang tono ng boses ko. Alam niyang hindi ito simpleng hiling. Mike, ilang oras lang? Bigyan mo ako ng 2 oras? Handa na iyan? 2 oras. Iyon ang bilis na kailangan namin. Ang bilis na bumabagay sa aming estilo. Ang bilis na nagpapalito sa mga kalaban. Ang pangalawa, si Sarah Blackwood, ang abogado, ang marine. Ang babaeng alam kong kayang lumaban sa korte, gaya ng pakikipaglaban niya sa battlefield. Alam niyang nakautang siya sa akin, at alam kong handa siyang bayaran iyon. Sarah, tawag ko. Ang boses ko ay mas seryoso na ngayon. Kailangan ko ng agarang aksyon. Emergency petition, elder abuse, fraud, identity theft, lahat ng pwede mong isampa. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Alam kong pinoproseso niya ang impormasyon. Alam kong alam niyang seryoso ang sitwasyon. Gaano kalala, Mike? Tanong niya. Malala, Sarah? Sagot ko. Malala na baka kailanganin kong gumawa ng mga bagay na maglalagay sa akin sa kulungan kung hindi ito maayos sa legal na paraan. Muli, katahimikan. Naririnig ko ang paghinga niya. Okay, Mike. Bigyan mo ako ng 12 oras. Pag-aralan ko ang lahat. Huwag kang gagawa ng anuman hanggat hindi ako tumatawag pabalik. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Sarah. Salamat. Ang pangatlo, ito ang pinakadelikado, ang pinakasikreto, ang taong tumutulong sa akin mula sa anino. Isang ahente ng isang ahensyang hindi opisyal na umiiral, ang taong inutangan ko ng buhay. Kailangan ko ng financial records, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Lahat tungkol sa social security number ni Daniel Reed, bawat dolyar, bawat transaksyon, gusto kong malaman kung saan napunta ang lahat. Personal ba ito? Tanong niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Oo, very personal. 6 hours, sabi niya. Makukuha mo. 3 tawag, 3 kasangga, 3 plano. At isang layunin. Ang ilantad ang lahat, ang ibalik ang hustisya. Habang naghihintay ako, umupo ako sa aking rental car. Pinanood ko ang paglubog ng araw sa Pacific. Ang kulay kahel at pula na naghahalo sa langit. Maganda, payapa. Pero sa loob ko, nag-iipon ang bagyo. Naisip ko si nanay. Saan kaya siya ngayon? Ano kaya ang ginagawa niya? Siguro naglilinis pa ng mga plato. O siguro, natutulog na siya sa malamig na sahig ng basement. Ang pag-iisip na iyon,
nagpatindi sa aking determinasyon. Kailangan ko ng mga gamit, hindi lang teknolohiya. Kailangan ko ng mga pisikal na bagay. Nagmaneho ako papunta sa isang hardware store. Bumili ako ng mga lockpicks, simpleng damit, isang clipboard, mga bagay na mukhang ordinaryo, mga bagay na hindi magpapataas ng suspetsya, mga bagay na magpapahintulot sa akin na maging invisible. Dahil ngayong gabi, babalik ako sa bahay na yon, hindi bilang isang anak na umuuwi, kundi bilang isang investigador, bilang isang mandirigma na nagbabalik para ipagtanggol ang kanyang teritoryo, para ipagtanggol ang kanyang pamilya. Alam ko ang panganib, alam ko ang maaaring mangyari, pero ang pagpigil ay hindi option. Ang pag-atras ay hindi nasa bokabularyo ko. Nagugol ko ang 12 taon sa pag-aaral kung paano harapin ang mga pinakamapanganib na sitwasyon sa mundo. Ngayon, ang pinakamapanganib na sitwasyon ay nandito lang sa aking harapan. Ang aking sariling tahanan, ang aking sariling pamilya. May plano ako, at ang plano na ito ay hindi magkakamali. Ang bawat hakbang ay pinag-isipan. Ang bawat kilos ay may layunin. Ang bawat kagamitan ay may gamit. Malapit na. Malapit na ang oras para kumilos. Ang oras para ibalik ang lahat sa dati. Hindi para sa pera. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa dangal. Para sa katarungan. Para kay nanay. Kabanata X. Ang gabi ng pagtatanim at ang puso kong nasasaktan. Simula. Tunog ng mahinang hangin sa gabi, mga yabag sa damuhan. Ang boses ng nagkukwento ay mahinahon, ngunit may tensyon, puno ng pagmamasid. Ang dilim ay aking kaibigan. Ang katahimikan ang aking kasama. Ang mga kasanayang natutunan ko sa loob ng 12 taon ay nagbabalik, parang isang malakas na agos. Ang mga anino ay nagiging aking mga kasama. Ang mga tunog sa paligid ay aking mga gabay. Bumalik ako sa mansion, hindi na ako ang nagmamay-ari. Hindi na ako ang anak na umuuwi. Ako na ngayon si isang anino. Isang investigador. Si Marcus. Kahit hindi niya ako kasama doon mismo, alam kong alam niyang ginagawa ko ang misyon. Ang mga gamit na binigay niya ay nasa aking bag. Mga pinakamaliit na kamera. Mga audio device na kayang pumulot ng kahit pinakamahinang bulong. Isang tablet na magpapakita sa akin ng lahat ng nangyayari sa real time. Mike, sabi niya bago ako umalis, siguraduhin mong legal ang lahat. Ayokong makakita sa iyo sa kulungan. Legal, sabi ko. Oo, legal. Ang bawat hakbang ko ay legal. Ang bawat ebidensyang makakalap ko ay magiging legal. Lumapit ako sa bahay mula sa gilid ng dagat. Madali lang ang pag-akyat sa mababang pader. Ang hangin ay malamig. Ang mga puno ay sumasayaw sa kanilang mga anino. Ang mga ilaw sa bahay ay patay na maliban sa isang maliwanag na ilaw mula sa kusina. May tao pa. May gising pa. Dahan-dahan akong gumapang sa damuhan. Ang aking mga galaw ay automatiko. Ang aking puso, tahimik. Pero ang aking isipan, napakabilis. Nakatingin ako sa bintana ng kusina. At naroon siya. Si nanay. Nakayuko sa lababo. Naghuhugas ng mga plato. Ang kanyang likod, nakakuba na. Ang kanyang damit. Isang luma at kupas na nightgown. Walang tsinelas ang kanyang mga paa. Nakatayo siya sa malamig na tiles. Nakikita ko ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha habang hinuhugasan niya ang mga baso ng champagne. Tahimik na pag-iyak. Walang ungol, walang sigaw, puro luha lang. Gusto kong pasukin ang bahay. Gusto kong yakapin siya. Sabihin sa kanya na nandito na ako, na hindi na siya mag-isa, na hindi na siya magdurusa. Pero, hindi ko kaya. Kung gagawin ko iyon ngayon, masasayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Masisira ang plano. Kung makikita ako ni nanay ngayon, sigurado si Daniel na may gagawin siya. Siguradong magiging mas maingat siya o mas malupit pa. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng matibay na patunay. Kailangan ko ng isang bagay na hindi nila mababago, hindi nila maitatanggi, kaya nanatili akong nakatago, nanood, nakikinig. Ang bawat patak ng luha ni nanay ay parang bawat kutsilyo na bumabaon sa aking puso. Nakita ko siyang tapusin ang paghuhugas ng mga plato.
Nakita ko siyang punasan ang mga ito gamit ang marupok na tuwalya. Nakita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig habang ginagawa iyon. Pagkatapos, pinatay niya ang ilaw sa kusina at naglakad siya papunta sa likod ng bahay. Hindi papunta sa kwarto niya. Hindi papunta sa mga guest rooms na puno ng mamahaling gamit. Pumunta siya sa isang pinto sa tabi ng utility room. Binuksan niya ito at bumaba sa isang makitid na hagdan. Ang basement. Ang basement. Doon pala nila pinatira si nanay. Naghintay ako, huminahon muna ako. Sinigurado kong tulog na si nanay. Pagkatapos, nagsimula na ako. Ang mga lockpicks, ang aking mga kasangkapan. Isang kakayahan na natutunan ko sa ibang dahilan. Pero ngayon, ginagamit ko ito para sa aking ina. Bumukas ang pinto. Ang amoy sa loob, kakaiba. Hindi ito ang amoy ng lutong bahay ni nanay. Hindi ito ang amoy ng lavender soap niya. Ito ay amoy ng mahal na pabango, ng alak, at ng isang uri ng pagkabulok na nagmumula sa kaluluwa. Parang multo akong gumalaw sa mga kwarto, naglalagay ng mga kamera, naglalagay ng mga audio device, sa likod ng mga picture frame, sa loob ng mga halaman ni Jessica, sa chandelier sa dining room, sa tabi ng sofa kung saan nakahilata si Daniel, at sa master bedroom. Ang master bedroom, isang kasuklam-suklam na tanawin. Ang mga gamit ni nanay, ang mga antigo niyang mana mula sa kanyang sariling ina, nawala. Pinalitan ng moderno, mamahaling gamit na walang kaluluwa. Ang walk-in closet na ako ang nagdisenyo para sa simpleng aparador ni nanay, puno ng mga damit ni Jessica. Marami pa ang may tag. Naglagay ako ng camera sa smoke detector. At nagpatuloy ako. Ang basement, ito ang pinakamasakit. Ang entertainment room na gusto kong gawin para kay nanay. Ang wine cellar. Ang home gym. Maganda sana ang istruktura. May ilaw, may ventilasyon. Pero ginawa niyang kulungan. Ang kwarto ni nanay, isang maliit na bahagi lang na nabakuran ng manipis na drywall. Isang twin bed na may manipis na kutsyon. Isang maliit na dresser. Isang lamp. Iyon lang. Walang bintana, walang dekorasyon, walang banyo. May pinto lang na papunta sa isang maliit na utility toilet at lababo. Ang kisame na may mantsa ng tubig. May crack na tumutulo. Sa dresser, isang litrato. Sa isang murang plastic frame, ako. Sa aking SEAL uniform. Graduation day. 28 taon na ang nakalilipas. Bata pa, mapagmataas. Puno ng idealismo. Sa tabi nito, ang aking Purple Heart. Yung ipinadala ko mula Germany pagkatapos akong tamaan ng shrapnel. Naisave niya ito. Kahit sinabi nilang patay na ako, kahit kinuha nila ang lahat sa kanya, iningatan niya pa rin ang dalawang bagay na ito. Naglagay ako ng camera sa heating vent. At umalis na ako. Pagsapit ng 4 ng umaga, nasa rental car na ako. Tablet sa kamay. Pinapanood ko ang mga feed na isa-isang nagbubukas. Malinaw na video. Perpektong audio. May mata at tenga na ako sa bawat importanteng kwarto sa bahay. Ngayon, maghihintay na lang ako, manonood. At ang nakita ko sa loob ng susunod na 48 oras, nagparamdam sa akin kung bakit ang mga combat veterans ay minsan nagiging wild at gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay. Nakita ko ang aking kapatid na inuutusan ng aming ina na parang aso. Emma, sabi ko gamitin mo yung pang-silver, hindi yung panglinis. Gusto mong masira? Mas mahal pa yan kaysa sa lahat ng kikitain mo. Nakita ko si Jessica na hinagis ang isang basong kape kay nanay dahil hindi daw sapat ang init. Bumasag ang ceramic mug sa sahig ng kusina. Dali, linisin mo, sabi ni Jessica, hindi man lang tumitingin sa telepono niya. At gawan mo ako ng bago, yung totoong mainit, hindi yung maligamgam na parang tubig mula sa gripo. Nakita ko si nanay na lumuhod at dinampot ang mga basag na piraso ng baso. Ang kanyang mga daliri ay dumudugo sa matutulis na gilid. Nakita ko si Daniel na nagho-host ulit ng party. Mas maliit, mga 12 kaibigan lang. May nagbiro tungkol sa help. Tinanong kung saan niya nahanap si nanay. Tumawa siya at sinabi, "Believe it or not, kasama ito sa bahay. Mula sa dating may-ari o kung sino man. Tinanggap ko lang siya dahil sa awa. Mabagal siya pero mura. Dating may-ari, na parang hindi ako umiral.
na parang isa lang akong estranghero na dating nakatira doon. Nakita ko si nanay na nagsiserve ng hapunan. Isang putahe na inihanda niya ng 6 na oras. Walang nagpasalamat sa kanya. Nang siya ay madapa at matapo ng alak sa tablecloth, sumigaw si Daniel. Hinawag niya ang braso ni nanay ng napakahigpit hanggang sa mapahiyaw ito at itinulak siya papunta sa kusina. Concha, ang tanda mong inutil ka. Alam mo ba kung magkano ang Italian linen na yon? Babawasan iyan sa budget mo sa pagkain? Budget sa pagkain. Nang maglaon, nalaman ko na si Daniel ay nagbibigay lamang kay nanay ng $40 kada linggo para sa pagkain. $40 lang sa isa sa mga pinakamahal na lungsod sa Amerika. Kumakain si nanay ng kanin at dilatang beans habang sila naman ay nagpapakalunod sa Japanese Wagyu at French wine. Pero ang sandaling halos hindi ko na mapigilan ng sarili ko ay dumating noong 3 gabi ng surveillance. Nakita ko si Jessica na bumaba sa basement, lasing mula sa kung anong mamahaling cocktail na kanyang iniinom buong gabi. Tumayo siya sa pintuan ng kwarto ni nanay. Alam mo ba kung ano sa tingin ko, Emma? Sabi ni Jessica, ang kanyang mga salita ay malalalim at malabo. Sa tingin ko, nagsisinungaling ka lang. Sa tingin ko, naalala mo ang lahat. Sa tingin ko, ginagamit mo lang ang demensya na iyan para makuha ang simpatya. Si nanay ko, nakaupo sa kanyang kama na naka-nightgown, tumingin pataas na may pagkalito sa kanyang mga mata. Paumanhin, Jessica. Hindi ko maintindihan. Huwag mo akong tatawaging Jessica. Mrs. Reed sa iyo. Si Jessica ay lumapit. Masyadong malambot si Daniel sa iyo. Pinapatira ka niya dito ng libre, binibigyan ka ng pagkain, binibigyan ka ng trabaho para lang may magawa ang iyong buhay na kawawa. At paano mo kami binabayaran? Sa pamamagitan ng pagiging pabaya. Sa pamamagitan ng pagpapahiya sa amin sa harap ng mga kaibigan namin. Sinusubukan ko ang aking makakaya. Mahinang bulong ni nanay. Paumanhin kung hindi ako sapat. Hindi ka sapat. Hindi ka magiging sapat. Si Jessica ay tumingin sa paligid ng kwartong wala kahit anong palamuti na may pagkasuklam. Ito ay mas mabuti pa kaysa sa nararapat sa iyo. Alam mo ba, gusto ni Daniel na ilagay ka sa state home. Isa sa mga lugar na doon nila iniiwan ang mga matatanda at kinakalimutan na lang sila. Pero kinumbinsi ko siya na hayaan ka dito, kaya magpakita ka ng pasasalamat. Tumango si nanay, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Salamat, Mrs. Reed. Salamat sa iyong kabutihan. Si Jessica ay tumawa, malamig at matalas. Kabutihan. Nakakatawa. At saka, sabi niya, habang papalabas na, Emma, kung sakaling babanggitin mo si Michael ulit, kung sakaling magsasalita ka tungkol sa iyong patay na anak, sa kahit sino, sisiguraduhin kong gagawin ni Daniel ang banta na iyon tungkol sa nursing home. Naintindihan mo ba? Opo. Mabuti. Umakyat si Jessica sa hagdan at isinara ang pinto. Narinig ko ang paglak nito. Nakalak nila ang aming ina sa gabi. Umupo ako sa aking rental car, nanginginig sa galit. Ganito pala ang pakiramdam kapag nakakakita ka ng isang bagay na hindi makatao. May mga bagay na hindi mo mapapatawad. May mga bagay na dapat lang na magdulot ng matinding parusa. Pero pinilit ko ang sarili kong huminga. Mag-isip, tandaan na ang misyon ay hindi pa tapos. Kailangan ko pa ng higit. Kailangan ko ng financial evidence. Kailangan kong maintindihan ang buong lawak ng pandaraya. Nag-buzz ang telepono ko, isang mensahe mula sa aking contact sa ahensya. 3 encrypted files. I-download ko ang mga ito at sinimulan kong basahin. Kabanata 7. Ang mga papeles na sumisigaw ng krimen. Simula. Tunog ng pag-click ng mouse, mga tunog ng pagbubukas ng mga file. Ang boses ng nagkukuwento ay seryoso. Halos pabulong, puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Ang mga file na iyon, dumating sila na parang mga lihim na regalo mula sa kadiliman. Mga lihim na regalo na naglalaman ng mga kasuklam-suklam na katotohanan. 3 file. 3 malalaking bolang apoy na bumagsak sa aking pagkatao. Ang aking contact, ang anino na tumulong sa akin, ay nagbigay ng lahat. Lahat ng kailangan ko para masira si Daniel. Para sirain silang lahat. Binuksan ko ang una. Bank records ni Daniel.
Dahan-dahan, bawat numero, bawat petsa, sinusundan ang bawat piso. Ang 10 milyon mula sa insurance policy ko, doon nagsimula ang lahat. Ang pera na dapat ay para kay nanay. Unang hakbang, $2 million. Inilagay sa isang legitimate investment account. Magaling. Mukhang nag-iingat siya. Baka para hindi masyadong halata, para may mapakita kung sakaling tanungin. Pero ang natitirang $8 million, doon nagsimula ang tunay na gulo. Money laundering. Ang salitang iyon ay bumagsak sa aking isipan na parang martilyo. Shell companies, mga kumpanyang umiiral lang sa papel. Bumibili ng mga mamahaling sasakyan, tapos ibinebenta agad. Bumibili ng mga artwork sa presyong sobra-sobra, mula sa mga gallery na wala namang tunay na tindahan. Real estate flips, na hindi naman talaga nangyari. Ang pera ay parang bula, naglalaho at lumilitaw sa ibang lugar. $5 million naging ginto. Nakatago sa isang private vault sa Las Vegas. Nakakabaliw. Ang aking buhay, ginawa niyang pera. Ang aking kamatayan, naging kasangkapan niya para yumaman. 2 million. Para sa kanyang luho, mga sasakyan, mga biyahe sa Europa, mga membership sa mga exclusive clubs. Ang buhay na hindi niya kailanman nakamit kung hindi dahil sa akin. Kung hindi dahil sa pandaraya. At ang natitirang 1 million? Wala na. Naglaho. Malamang ay napunta sa mga cryptocurrency wallets na hindi ko alam kung paano ko mahahanap. Kailangan ko ng mas malakas na computer para doon. Ang bilis niyang kumilos, ang bilis niyang magwaldas, napahawak ako sa aking ulo. Ang dami ng nakuha niya. Ang dami ng nawala, ang dami ng kasinungalingan. Binuksan ko ang pangalawang file, property records. Hindi lang ang bahay sa La Jolla, mas marami pa pala. Ang La Jolla Mansion. Nailipat na niya sa isang LLC na siya mismo ang kumokontrol para mas mahirap kunin, mas mahirap balikan. Pero ang sumunod, ito ang nagpainit sa aking dugo. Ang bahay na kinalakhan ni nanay. Ang bahay kung saan siya lumaki, sa Oregon. Ginamit niya ang pagkakakilanlan ni nanay. Nag-apply ng reverse mortgage, kinuha ang pera, at hinayaan ang bangko na i-foreclose ang bahay. Pinalayas niya ang sarili niyang ina mula sa kanyang pinagmulang tahanan. Dahil lang sa pera. At hindi pa doon nagtatapos. Mga credit cards. Nakabukas sa pangalan ni nanay. Maxed out. Ang credit score niya, 0. Wala na. Hindi na siya makakapagrenta. Hindi na siya makakakuha ng loan. Inihanda niya ang lahat para si nanay ay maging isang pulubi. Isang walang kaya. Isang taong walang ibang magagawa kundi umasa sa kanya. Ang pandaraya, ang kasakiman, wala silang hangganan. Binuksan ko ang pangatlong file. Medical records. Ang mga tala ni Dr. Richard Kelly. Ang doktor na kasabwat niya. Ang diagnosis ng demensya. Ang lahat ay gawa-gawa. Isang appointment lang. Si Daniel ang sumagot sa lahat. Sabi sa report, patient exhibits confusion and memory loss. Unable to recall basic information without assistance from family member. Isang palabas, isang setup, ginamit niya ang kahinaan ni nanay o ang pagpapanggap na kahinaan para makuha ang kanyang layunin, para makuha ang guardianship, para makuha ang kontrol. Pero ang pinakamahalaga, ang pinakamalakas na ebidensya laban kay Daniel at kay Kelly, ay ang mga tala mula sa tunay na doktor ni nanay, si Dr. Sara Martinez. Sa VA Hospital. Pinuksan ko ang mga records na iyon. Si nanay ay pumupunta kay Dr. Martinez ng 10 taon. Ang mga tala ay malinaw. Detalyado. Patient is sharp, engaged, no signs of cognitive decline. Discussed current events, remembered detailed family history, demonstrated excellent recall. Malinaw, matatag, hindi mahina, hindi nalilito. At ang huling appointment? 6 na taon na ang nakalilipas, bago pa man makuha ni Daniel ang guardianship papers. Pagkatapos noon, wala na. Walang record. Dahil pinutol ni Daniel ang koneksyon ni nanay sa kanyang totoong doktor. Tanging si Dr. Kelly nakasabwat lang niya ang pinupuntahan niya kapag kailangan niya ng dokumento. Meron na ako. Lahat. Ang financial fraud, ang elder abuse, ang identity theft,
ang insurance fraud. Ang lahat ng ito ay nasa aking mga kamay na. Pero may kulang pa rin. Gusto ko ng higit pa. Gusto kong mahuli sila sa aktong pinakamasama. Yung tipong hindi na sila makakatakas. Yung tipong ang parusa nila ay hindi lang ilang taon sa kulungan. Gusto kong makita silang magdusa. Gusto kong makita silang mabubulok. Kailangan ko ng isang plano. Isang plano na hindi nila malalaman. Isang plano na magpapabagsak sa kanila ng tuluyan. Kailangan kong mag-set ng isang patibong, isang pain. At ako ang magiging pain na iyon. Lumikha ako ng isang peking pagkatao. Robert Halverson, isang sikat na real estate developer mula sa Seattle. Pinagawa ko kay Marcus ang website, ang business cards, ang lahat ng kailangan. Pagkatapos, tinawagan ko ang cellphone ni Daniel, ang numerong nakuha ko sa property records. Mr. Reed, sabi ko, pinataas ko ng kaunti ang aking boses. Ang pangalan ko ay Robert Halverson, isa akong developer na tumitingin sa mga properties sa La Jolla. Ang bahay nyo ay lumabas sa search ko at nagtataka lang ako kung napag-isipan nyo na bang ibenta. Narinig ko ang pag-ikot ng mga gulong sa kanyang isipan. Ang kasakiman ay lumalabas na sa kanyang boses. Ang bahay ay hindi binebenta. Naiintindihan ko, pero handa akong mag-offer ng significantly above market value. Sabi ko, cash. Mabilis na close. Walang contingencies. Willing ba kayong magkita? Napakagatlabi ako. Ang bahay na iyon, marahil ay nagkakahalaga ng 7 million. Nag-o-offer ako ng 9.5 million. 2.5 million na tubo para sa kanya. Mula sa pera na hindi naman talaga kanya. Kailan tayo pwedeng magkita? Tanong niya. Bukas, tanghali, pupunta ako sa property. Makikita-kita doon, Mr. Halverson? Isinara ko ang telepono at ngumiti ako. Iyon ang ngiti na ginagamit ko bago ang isang raid. Ang ngiting sinasabi ng mga kasamahan ko, Reed's got his murder face on. May magkakaroon ng napakasamang araw. Kabanata 8. Ang pagbabalat kayo at ang pagharap sa tadhana, simula, tunog ng pagring ng doorbell, pagbukas ng pinto. Ang boses ng nagkukuwento ay mahinahon, ngunit may bahid ng pag-iingat, parang isang aktor na nasa entablado. Ang umaga ay dumating na may dalang pag-asa at kaunting kaba. Nakasuot ako ng pinakamagandang suit ko. Ang aking buhok, na dati maikli at maayos para sa misyon, ay bahagyang pinahaba at inayos na parang isang successful na negosyante. Ang aking salamin, na hindi ko naman talaga kailangan, ay isinuot ko para sa karakter ni Robert Halverson. Bawat detalye ay mahalaga. Bawat kilos, bawat salita ay kailangang maging perpekto. Dumating ako sa mansion. Ang gate ay bumukas para sa akin. Ang driveway na dati may catering truck, ngayon ay malinis. Malinis na parang hinanda para sa isang mahalagang bisita. Ang aking puso ay tumitibok ng mas mabilis. Ngayon na ang oras. Nagbukas si Daniel ng pinto. Ang kanyang ngiti, nakakakilabot. Ang ngiti na yon, naalala ko nung bata pa kami. Kapag may gusto siyang makuha sa akin. Kapag gusto niyang magpanggap na mabait. Ngayon, ang ngiting iyon ay naroon pa rin, pero mas malaki, mas peke. Mr. Halverson, please come in, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pagtanggap. Beautiful property. Pumasok ako. Ang aking mga mata ay mabilis na nagmasid sa paligid. Ang mga pader na dati pamilyar sa akin, ngayon ay parang hindi ko nakilala. Ang mga larawan sa dingding ay bago. Mamahalin. Hindi ko maalala ang mga iyon. Just beautiful, sabi ko. Pinapanatili ang aking boses na kalmado. I can see why you love it here. It's been in my family for years, sabi niya. Ang kasinungalingan ay dumaloy sa kanya na parang tubig. But you know how it is. Time to downsize, enjoy a different phase of life. Naglakad kami sa paligid ng bahay. Pinakita niya ang bawat kwarto, ang bawat sulok, bawat salita niya ay kwento. Kwento tungkol sa renovations, kwento tungkol sa artwork, kwento tungkol sa kasaysayan ng pamilya. Lahat ng iyon ay imbento. Nakikinig lang ako, tumango, at nagtala sa aking iPad. Ang trabaho ko ngayon ay maging si Robert Halverson.
ang mapagkakatiwalaang mamimili. Habang naglalakad kami, ang aking mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid. Hinahanap ko ang mga maliliit na detalye, ang mga pagbabago, ang mga bagay na hindi dapat naroon, ang mga bagay na nawala. Natapos ang tour, pumunta kami pabalik sa sala. "There's just one thing," sabi ko, inilabas ko ang aking iPad. "The county records show a discrepancy. The property was originally purchased by a Michael Reed. Are you related?" Nag-freeze siya. Saglit lang, isang microsecond, pero nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, ang biglang pagkawala ng ngiti. Tapos, bumalik din agad. "My brother," sabi niya. Ang boses niya ay medyo nanginginig na. "He died years ago. Sadly, military. I inherited the property as next of kin." "I'm sorry for your loss," sabi ko. Pinanatili ang aking emosyon. "Was he in Iraq? Afghanistan?" "Both, actually," sagot niya. "Hell of a soldier. Died a hero." Sabi niya yon ng napakagaan. Na parang wala lang. Na parang hindi niya alam ang katotohanan. Naisip ko ang aking mga kasamahan. Naisip ko ang mga sakripisyo. At ang kasinungalingan na ito. Gusto ko na siyang suntukin. "Well," sabi ko, "I think we can move forward. I'd need to do some due diligence, of course. Title search, inspection, that sort of thing. But I'm prepared to write you a check for 1 million today as earnest money." Ang mga mata niya ay kumislap. 1 million. Agad-agad. Nakita ko ang kasakiman na muling bumalot sa kanya. "That's very generous," sabi niya. "I have one condition," sabi ko. Tumigil siya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. "I need to see the basement. The listing photos online didn't show it, and I want to make sure there's no water damage or foundation issues." Napalunok si Daniel. "Of course," sabi niya, kahit halata na nag-aalangan siya. "Though, I should warn you, we use it for storage. It's a bit cluttered." "I don't mind," sabi ko. "I've got tools, Mr. Reed." Naglakad kami pababa. Ang hagdanan ay madilim. Ang amoy ay kakaiba. Hindi amoy ng isang storage room. May bahid ng kalungkutan. May bahid ng pagdurusa. Nang makarating kami sa ilalim, itinuro niya ang mga karaniwang lugar. Water heater, electrical panel. Pinag-uusapan niya ang mga upgrade, ang code compliance. Pero ang mga mata ko ay nakatuon sa isang sulok. Ang sulok na alam kong kinalalagyan ng kwarto ni nanay. Nakita ko ang pinto, nakasara. "What's in here?" Tanong ko, ang boses ko ay nagpapakita ng normal na pagkausyoso. "Just storage," sabi ni Daniel agad. "Old furniture, boxes, nothing important." "I'd like to see it. I don't have the key on me." Ngumiti ako. Ito ang pagkakataon. Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang lockpick set. Sa loob ng 3 segundo, nag-click ang lock. Bumukas ang pinto. Si nanay, nakaupo sa kama, nakatingin sa kanyang mga kamay. Pagbukas ng pinto, tumingala siya. Ang kanyang mga mata, puno ng takot. Tapos, nakita niya ako. Nakita niya talaga ako. At may isang bagay na nagbago sa kanyang mukha. Pagkilala? O pagkalito lang na makakita ng estranghero? "Who is this?" Tanong ko kay Daniel. Ang aking boses ay mahinahon pa rin. Still playing the role. She's the housekeeper," sabi ni Daniel, halatang nagpapaliwanag. "She lives on site in the basement, no windows, no proper bathroom. It's temporary. Daniel said she prefers it down here. Quiet." Pumasok ako sa kwarto. Tumingin ako kay nanay. Napakapayat niya. Napaka-fragile. Ganap na wasak. "Ma'am," sabi ko, ang aking boses ay malumanay. "What's your name?" "Emma," bulong niya. "Emma Reed." "Reed?" Tumingin ako kay Daniel. "Same last name as you. Coincidence?" "Common name," sabi ni Daniel, pero alam kong nagsisinungaling na siya. Bumaling ulit ako kay nanay. "Emma, how long have you lived here?" Tumingin siya kay Daniel, naghahanap ng permiso na magsalita. Si Daniel, halos hindi mapansin, umiling siya. I don't remember," sabi niya. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang larawan ng deed. Ang deed na may pangalan ko. "Emma,
Do you know this person, Michael Reed? Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. My son, my Michael. But they told me, he's gone. Who told you? Daniel, he said. Michael died in the war. Tumingin ako kay Daniel. Ang mukha niya ay maputla na. Nagsisimula na siyang maintindihan na may maling nangyayari. That's enough, sabi niya. Mr. Halverson, I think you should leave. Hindi ko siya pinansin. Nakatuon pa rin ang aking mga mata kay nanay. Emma, what if I told you Michael isn't dead? What if I told you he's alive? Don't listen to him, Emma, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay matalas. He's confused. He doesn't know what he's talking about. Nanginginig ang mga kamay ni nanay. If Michael were alive, he would come home. He would come get me. Iniangat ko ang aking kamay, tinanggal ko ang peking salamin. Hinawakan ko ang aking buhok, itinulak ito paatras gaya ng dati kong ayos. Hinayaan kong magbago ang aking tindig. Hinayaan kong bumaba ang aking boses sa natural nitong tono. I am home, Mom. Natigilan siya. Nakita ko ang kanyang isipan na gumagana. Nakita ko ang kanyang pagproseso sa mukha, sa boses, sa mga mata. Nakita ko ang 12 taon ng kasinungalingan na nagsimulang gumuho. Michael, bulong niya. It's me, Mom. Tumayo siya. Nanginginig ang mga binti. Isang hakbang papalapit sa akin. Inabot ang nanginginig na kamay para hawakan ang aking muka. My boy, you were dead. I'm not dead. I'm here. Gumuho siya sa aking mga bisig, umiiyak. Hinawakan ko siya. Naramdaman ko kung gaano siya kapayat, kung gaano siya ka-fragile. Tumingin ako sa likod niya, kay Daniel. Nag-uurong sulong siya papunta sa pinto. This is a misunderstanding. I can explain. You declared me dead, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado na parang yelo. You collected my life insurance. You stole this house. You enslaved our mother. I was protecting her. She was confused. She needed help. You locked her in a basement. You weren't here. You abandoned us. I was serving my country. I sent money every month. Money you stole. Hinawakan ni Daniel ang kanyang telepono. Mas mabilis ako. Muscle memory mula sa 1,000 combat situations. Ang aking kamay ay nakapulupot sa kanyang wrist, nakabaluktot sa likod niya, at ang kanyang telepono ay nasa sahig na bago pa siya makapag-dial. Let me go, sigaw niya. I'll call the police. Please do, sabi ko, because they're already on their way. Parang sinadya, narinig ko ang mga sirena sa malayo. Papalapit. Tinawagan ko si Sarah Blackwood bago ako pumunta sa bahay. Siya ang tumawag sa pulis, sa DA at sa Adult Protective Services. Darating sila na may warrant, may medical personnel, buong puwersa ng batas. Sinubukan ni Daniel na kumawala. Binitawan ko siya at natumba siya paatras. You can't prove anything. It's your word against mine. Actually, sabi ko, kinuha ang aking tablet. It's your word against this. Pinatugtog ko ang video. 3 araw ng pang-aabuso, pinaikli sa isang 10-minutong highlight reel. Ang pagtulak niya kay nanay. Ang paghagis ni Jessica ng tasa ng kape. Ang nakakandadong pinto ng basement. Ang pag-uusap kung saan tinawag niyang walang kwenta si nanay. Ang audio ni Jessica na nagbabanta na ipapadala si nanay sa nursing home kung babanggitin niya ang pangalan ko. Ang video niya na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ako ang dating may-ari, isang estranghero na hindi mahalaga. Sa bawat clip, ang mukha ni Daniel ay lalong pumutla. Umupo siya sa mga baitang ng basement. Ang kanyang ulo ay nasa mga kamay niya. Where's Jessica? Tanong ko. Upstairs asleep. Ang mga sirena ay nasa labas na. Narinig ko ang pagsasara ng mga pinto ng sasakyan, ang mga boses. Michael. Si nanay ay mahigpit pa rin ang hawak sa akin. Natatakot na baka mawala ako muli. Is this real? Are you really here? I'm really here, Mom, and I'm never leaving you again. Pumasok ang mga pulis, sinundan ni Sarah sa kanyang matalas na suit. Sinundan ng 2 paramedic na may stretcher. Mr. Reed? Tanong ng isa sa mga pulis, nakatingin sa akin. That's me. Officer, this is my mother, Emma Reed. She's been held here against her will.
She needs medical attention. Tumayo si Daniel. That's insane. I'm her legal guardian. I have papers. Forged papers? Sabi ni Sarah. Based on a fraudulent medical diagnosis. We have warrants for your arrest, Mr. Reed. Insurance fraud, elder abuse, identity theft, embezzlement. Shall I continue? Dumating ang mas maraming pulis. Kinapitan nila si Daniel habang binabasa ni Sarah ang kanyang rights. Umiiyak na siya, nagmamakaawa. Mike, please. I'm your brother. We can work this out. Tiningnan ko siya, ang taong ito na nakalaro ko nung bata kami. Ang taong pinrotektahan ko mula sa mga bullies. Ang taong pinagkatiwalaan kong alagaan, ang pinakaimportanteng tao sa akin. You stopped being my brother the day you locked our mother in a basement, sabi ko. Now, you're just a criminal. Dinala nila siya pataas. Narinig ko si Jessica na sumisigaw. Narinig ko ang mga pulis na sinasabi sa kanya na siya ay under arrest din. Narinig ko ang kanyang mga banta, ang kanyang mga pagtanggi, ang kanyang mga hysterical na hikbi. Sinuri ng mga paramedic ang aking ina. Malnutrition, sabi nila. Dehydration. Probably some broken ribs that had healed wrong. Gusto nilang dalhin siya sa ospital. I'll ride with her, sabi ko. Sa ospital, nagpatakbo sila ng mga tests. Napakaraming tests. Kinumpirma nila na wala siyang demensya. Walang cognitive decline. Perpekto ang memorya niya. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Daniel. Bawat kahihiyan, bawat banta. Sobrang takot at sobrang isolated lang siya para humingi ng tulong. Why didn't you call me? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa kanyang kwarto sa ospital. They told me you were dead, honey. They showed me papers, a death certificate. They said you died in Afghanistan. I was in Afghanistan, Mom, but I didn't die. When you didn't come home, when years went by and you didn't write or call, I thought maybe it was true. Mga luha ang dumaloy sa kanyang makinis na pisngi. I thought I'd lost you. I was on Black Ops, Mom. Deep cover. I couldn't make contact. I thought you were safe. I thought Daniel was taking care of you. Hinawakan niya ang aking kamay. You're here now. That's what matters. Sa loob ng isang linggo, ang buong lawak ng mga krimen ni Daniel at Jessica ay nabunyag. Ang DA ay gumagawa ng kaso na maglalagay sa kanila ng minimum na 20 taon. Ang insurance company ay gusto ang kanilang $10 million pabalik kasama ang penalties. Ang IRS ay naghahanap ng tax fraud. Ang Adult Protective Services ay nagdokumento ng sapat na pang-aabuso para magsampa ng sarili nilang mga kaso. Ang magic ni Sarah Blackwood ay gumana sa korte. Ang fraudulent guardianship ay na-dissolve. Ang power of attorney ni Daniel ay binawi. Ang deed ng bahay ay hinamon at na-overturn. Lahat ng kinuha ay ibinabalik. Pero may isa pang sorpresa na naghihintay sa amin. Naupo ako kasama ang aking ina sa kwarto ng ospital nang ang misteryosong kontak ko ay nagpadala sa akin ng isang huling file. Isang cryptocurrency wallet, isang wallet na hindi alam ni Daniel. Binuksan ko iyon 15 na taon na ang nakalilipas, noong nagsisimula pa lang ang Bitcoin. Naglagay ako ng $50,000 doon bilang eksperimento at nakalimutan ko na. Ang $50,000 na yon ay nagkakahalaga na ngayon ng 83 milyon. Nagpakita ako ng numero sa screen ng aking laptop sa aking ina. Tumitig siya dito, hindi masyadong nauunawaan. This is yours, sabi ko. All of it, Michael? You can, you will. You're going to buy yourself a new house anywhere you want, and you're never going to worry about money again. Sabi niya, umiiyak. Luha ng kaligayahan sa pagkakataong ito. Isang buwan ang lumipas, nakatayo kami sa deck ng kanyang bagong bahay. Hindi ang mansion sa La Jolla na agad kong binenta. Ayaw niya nito, ayaw niya ng mga alaala. Sa halip, bumili kami ng mas maliit ngunit magandang craftsman sa Coronado, sa tabi mismo ng bay. 3 silid tulugan, isang hardin, mga kapitbahay na nagdadala ng casseroles at mainit na binabati siya. Si Daniel at Jessica ay nasa kustodiya, naghihintay ng paglilitis. Ang kanilang mga ari-arian ay nasis.
Magugugol nila ang susunod na 2 dekada sa kulungan at kapag nakalabas sila, sila ay walang pera at walang trabaho. Si Dr. Kelly ay permanenteng nawalan ng medical license. Siya ay nahaharap sa sarili niyang mga criminal charges. Ang aking ina ay tumaba ng 15 pounds. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Nakakakita siya ng therapist, nagtatrabaho para malagpasan ng trauma, pero higit sa lahat, siya ay gumagaling. "I still can't believe you're here," sabi niya habang pinapanood namin ang paglubog ng araw sa tubig. "Believe it, Mom. And I'm not going anywhere. I'm retired now. No more deployments." "What will you do?" naisip ko. "Maybe I'll write a book. How to Destroy Your Enemies Using the Legal System. Could be a bestseller." Tumawa siya. Ito ang unang beses na narinig ko siyang tumawa ng totoo sa loob ng maraming taon. Naupo kami sa komportableng katahimikan, pinapanood ang mga bangka sa harbor, nakikinig sa mga seagulls. Nagugol ko ang 2 taon sa paglaban sa mga terorista, mga diktador at mga fanatik. Natutunan ko na ang pinakamasamang kaaway ay hindi palaging ang mga bumabaril sa iyo. Minsan, sila ang mga ngumingiti sa iyong mukha habang sinisira nila ang lahat ng iyong minamahal. Pero natutunan ko rin na ang hustisya, bagaman minsan ay nahuhuli, ay hindi kailanman ipinagkakait. Hindi kapag mayroon kang pasensya na maghintay para sa perpektong sandali para umatake. Naggamble si Daniel na patay na ako, na hindi na ako uuwi, na maaari siyang magnakaw ng walang parusa. Nakalimutan niya ang unang tuntunin ng digmaan. Huwag kailanman mag-iwan ng buhay na kaaway sa iyong likuran. Iniwan niya akong buhay at umuwi ako. Ang paglubog ng araw ay ginawang ginto ang tubig. Inabot ng aking ina ang kamay ko. "Thank you, son." "For what?" "For coming back. For fighting for me. For being my hero." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "You raised a seal, Mom. We never leave anyone behind, especially not family." Naupo kami doon hanggang sa lumitaw ang mga bituin. 2 survivors ng iba't ibang uri ng digmaan. Sa wakas ay nasa bahay at sa wakas ay may kapayapaan. Kabanata ni Miwin, ang pagbubunyag ng katotohanan at ang pagbabalik ng anak. Simula, tunog ng pagbukas ng pinto, ang mahinang paghinga ng nagkukwento, mga yabag na papalapit. Ang musika ay nagiging mas intensyon. Pagkatapos ay nagiging mas malumanay habang nagaganap ang pagkilala. Nang mabuksan ko ang pinto ng maliit na kwarto sa basement, ang kwartong tila naging kulungan ng aking ina. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya. Nakaupo siya doon sa kama. Tila isang bata na nawawala. Tila isang ibong naputulan ng pakpak. Ang kanyang mga mata, puno ng kalungkutan, puno ng paghihirap. Ang dating mga mata na puno ng pagmamahal, ngayon ay parang naghahanap ng liwanag sa kadiliman. Lumapit ako. Dahan-dahan. Ang aking puso ay parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. "Emma," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig, pero malinaw. "Emma, ano ang pangalan mo?" Ang simpleng tanong na ito. Alam kong may bigat. Alam kong ito ang susi. Ang susi para muling buksan ang kanyang alaala. Tumingala siya. Tumingala siya sa akin. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Tapos, unti-unti, parang may nagbago. Isang bahid ng pagkilala. Isang bahid ng pag-asa. Emma Reed, bulong niya. Ang kanyang pangalan. Ang tunay niyang pangalan. Isang hakbang palapit sa katotohanan. "Reed?" Tumingin ako kay Daniel. Ang kanyang mukha ay parang papel. Alam niyang tapos na siya. Alam niyang nahuli na siya. "Same last name as you. Coincidence?" Tanong ko, ang aking boses ay kalmado na ngayon. Parang yelo. Ang lamig na hindi ko naramdaman sa gitna ng panganib, ngayon ay nararamdaman ko sa harap ng aking sariling kapatid. Hindi na siya nakasagot. Tumingin ako ulit kay nanay. "Emma, gaano ka nakatagal dito?" Kailangan kong makumpirma ang lahat, ang bawat detalye. Tumingin siya kay Daniel, naghahanap ng permiso. Si Daniel, umiling. Isang maliit na galaw na nagpapatunay ng lahat, ang kanyang kontrol, ang kanyang kapangyarihan sa mga kasinungalingan. "Hindi ko maalala," sabi ni nanay. "Mahina."
parang bata na takot na mapagalitan. Inabot ko ang aking telepono, ang larawan ng deed, ang deed na may pangalan ko. Ang patunay na ang lahat ng ito ay nagsimula sa akin. Emma, kilala mo ba siya? Michael Reed? Ang pangalan ko. Ang pangalan na pinaniwalaan niyang nawala na. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang pagkalito ay nawala. Napalitan ng pag-asa. Pag-asa na parang bula na biglang sumulpot. Ang anak ko? Michael ko. Pero siya, sinabi nilang wala na siya. Ang tinig niya ay nanginginig, puno ng emosyon. Sino ang nagsabi sa iyo? Tanong ko, ang aking tingin ay nakatuon kay Daniel. Gusto kong marinig ang kanyang pag-amin. Kahit hindi sa akin, kahit sa sarili niyang ina. Daniel, sinabi niyang namatay si Michael sa giyera. Ang boses niya ay puno ng sakit. Ang sakit ng pagkawala na ipinataw sa kanya ng sarili niyang anak. Tumingin ako kay Daniel. Tumingin ako sa kanyang pagmumukha, ang dating kapatid na nakasama ko sa paglaki. Ang dating kapatid na pinagkatiwalaan ko. Ngayon, isang magnanakaw, isang traidor, isang kriminal. Ang kanyang mukha ay maputla na. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi na ang ngiti ng hari, kundi ang takot ng isang kriminal na nahuli. That's enough, sabi ko kay Daniel. Ang aking boses ay hindi na mababa. Ito na ang tunay kong boses. Ang boses ng isang kapatid na naghahanap ng hustisya. Mr. Halverson, I think you should leave. Pero alam kong hindi na siya aalis. Hindi na siya makakaalis. Hinubad ko ang aking salamin, ang aking pekeng buhok, ang aking pekeng tindig, ang lahat ng pagpapanggap ay tapos na. Ito na ako, ang tunay na ako, ang anak na umuwi. I am home, Mom. Natigilan siya. Nakita ko ang kanyang isipan na gumagana. Nakita ko ang kanyang pagproseso sa mukha, sa boses, sa mga mata. Nakita ko ang 20 taon ng kasinungalingan na nagsimulang gumuho. Michael, bulong niya. Ang kanyang pangalan, ang pangalan na pinaniwalaan niyang wala na. It's me, Mom. Tumayo siya. Nanginginig ang mga binti. Isang hakbang papalapit sa akin. Ang kanyang mga kamay, nanginginig din, ay humawak sa aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay tila sinusuri kung ako nga ba ang kanyang anak. My boy, you were dead. I'm not dead. I'm here. Gumuho siya sa aking mga bisig, umiiyak. Ang kanyang mga hikbi ay narinig ko sa loob ng maraming taon sa aking mga panaginip. Ang kanyang yakap ay mahigpit. Mahigpit na parang ayaw na akong pakawalan. Naramdaman ko ang kanyang pagiging payat, ang kanyang kahinaan. Pero sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lakas ng isang ina, ang lakas ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng kahit anong kasinungalingan. Tumingin ako sa likod niya, kay Daniel. Ang kanyang mukha ay maputla na. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi na ang ngiti ng hari, kundi ang takot ng isang kriminal na nahuli. This is a misunderstanding. I can explain. Ang kanyang mga salita ay desperado. Ang kanyang boses ay nanginginig. You declared me dead, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado na parang yelo. Ang boses na alam niyang hindi na magbabago. You collected my life insurance. You stole this house. You enslaved our mother. I was protecting her. She was confused. She needed help. You locked her in a basement. You weren't here. You abandoned us. Ang mga salitang ito ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa kanya. Bawat isa ay may bigat. Bawat isa ay may katotohanan. I was serving my country. I sent money every month. Money you stole. Ang mga salitang iyon ay parang panghuling pamako sa kabaong. Hinawakan niya ang kanyang telepono. Isang mabilis na galaw. Pero mas mabilis ako. Ang aking kamay ay nasa kanyang wrist. Ang kanyang telepono ay nasa sahig na. Bago pa man siya makapindot ng kahit ano. Ang reflexes na natutunan ko sa hirap ng training at ng mga misyon, mga reflexes na ngayon ay nagliligtas sa aking pamilya. Let me go, sigaw niya. I'll call the police. Please do, sabi ko.
May ngiti sa aking mga labi, isang ngiti na hindi na nakakatakot, kundi isang ngiti ng katiyakan. Because they're already on their way. At parang sinadya, parang isang himala, narinig ko ang tunog ng mga sirena sa malayo. Papalapit. Napakalapit. Ang plano ni Sarah. Ang plano ko. Lahat ay nagbubunga na. Tumatakbo na ang oras para kay Daniel. Sinubukan niyang kumawala. Binitawan ko siya. At natumba siya paatras. Ang kanyang pagmamataas ay nawala na. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. You can't prove anything. It's your word against mine. Actually, sabi ko, kinuha ang aking tablet, ang aking digital na ebidensya, ang aking digital na hustisya. It's your word against this. Pinatugtog ko ang video, 3 araw ng kanyang kasamaan, 3 araw ng pang-aapi kay nanay. Ang pagtulak niya, ang paghagis ng kape ni Jessica, ang nakakandadong pinto ng basement, ang kanyang mga salita, ang mga salita ni Jessica, ang kanyang pagtawa habang sinasabi na ako ay isang estranghero, ang kanyang pagtanggi sa aking pagkatao. Sa bawat clip, ang mukha ni Daniel ay lalong pumutla. Bumagsak siya sa mga baitang ng basement. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Ang dating hari ngayon ay isang talunan. Where's Jessica? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, walang emosyon. Tapos na ang oras para sa awa. Upstairs asleep. Malamang nagpapahinga pa siya mula sa kanyang pagiging mayaman. Hindi niya alam na ang kanyang mundo ay babagsak na rin. Ang mga sirena ay nasa labas na. Naririnig ko ang pagsasara ng mga pinto ng sasakyan, ang mga boses ng mga pulis, puno ng awtoridad, puno ng layunin. Michael. Ang tinig ni nanay ay mahina, pero puno ng pag-asa. Mahigpit ang kanyang hawak sa aking braso. Kabanata 10. Ang pagtatapos ng laban, ang simula ng kapayapaan, simula, tunog ng mga sirena na papalayo, tunog ng mga yapak na papalayo. Ang musika ay nagiging mas malumanay, puno ng pag-asa at kapayapaan. Ang boses ng nagkukuwento ay puno ng pagpapasalamat at kapatawaran. Ang mga sirena ay unti-unting humupa. Ang mga yabag ng mga pulis at paramedic ay papalayo na rin. Naririnig ko ang pag-uusap ni Sarah sa telepono, ang kanyang boses ay professional, mahinahon. Habang ako naman, nakayakap pa rin kay nanay, ang aking ina, ang aking bayani. Nakakapit siya sa akin na parang isang batang nawala at natagpuan muli ang kanyang tahanan. Is this real? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagtataka, pero ngayon ay may kasamang saya. Are you really here? I'm really here, Mom. Sabi ko, hinigpitan ko ang aking yakap. And I'm never leaving you again. I'm retired now. No more deployments. Ang aking mga salita ay hindi lang pangako sa kanya. Pangako rin ito sa aking sarili. Tapos na ang mga digmaan ko sa malayo. Ang pinakamahalaga, ang pinakamahirap na laban ay natapos na dito. Ang pagdating ng mga pulis ay parang isang malakas na pagyanig. Ang pag-aresto kay Daniel, ang pag-aresto kay Jessica, ang kanilang mga sigaw, ang kanilang mga pagtanggi, ang kanilang mga hikbi. Lahat iyon ay parang tunog na lang sa aking pandinig. Ang mahalaga ay ang yakap ni nanay, ang pagkilala sa kanyang mga mata, ang paggaling na nagsisimula nang makita sa kanyang mukha. Habang inaalalayan ng mga paramedic si nanay, narinig ko ang mga sinasabi nila, malnutrition, dehydration. May mga baliraw na hindi naghilom ng maayos. Kailangan niyang dalhin sa ospital. Siyempre, sasama ako. Hindi ko na siya iiwan, kahit isang saglit. Sa ospital, ang mga doktor ay gumawa ng kanilang trabaho. Maraming tests, maraming tanong. Pero ang resulta ay malinaw. Walang demensya, walang cognitive decline. Perpekto ang kanyang memorya. Naalala niya ang lahat. Ang bawat kasinungalingan ni Daniel. Ang bawat kahihiyan. Ang bawat banta ni Jessica. Ang lahat ng iyon ay malinaw sa kanyang isipan. Hindi siya nawala. Sadyang tinakpan lang siya ng takot at paghihiwalay. Why didn't you call me? Tanong ko sa kanya isang gabi habang nakaupo kami sa kanyang kwarto. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. They told me you were dead, honey, sagot niya.
Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na lungkot na matagal kong hindi nakita. They showed me papers, a death certificate. They said you died in Afghanistan. I was in Afghanistan, Mom, but I didn't die. When you didn't come home, when years went by, I thought maybe it was true. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy muli. Pero hindi na ito mga luha ng sakit. Mga luha na ng pagbabalik. I thought I'd lost you. I was on Black Ops, Mom. Deep cover. I couldn't make contact. I thought you were safe. I thought Daniel was taking care of you. Ang pag-aakala ko, ang aking malaking pagkakamali, ang aking pagsisisi, hinawakan niya ang aking kamay, ang aking totoong kamay, ang aking totoong presensya, ang tunay na Michael. You're here now. That's what matters. Ang mga salitang iyon ang pinakamagandang narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Ang tunay na pagpapagaling. Sa mga sumunod na linggo, naging malinaw ang lahat. Ang mga kaso laban kina Daniel at Jessica, ang kaso ng insurance fraud, ang kaso ng elder abuse, ang kaso ng identity theft, ang bawat dolyar na kanilang kinuha, kailangang isauli, at ang parusa, mahabang taon sa kulungan, ang kanilang mga ari-arian na confiscate, ang kanilang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Gumuho. Si Dr. Kelly, natanggalan ng lisensya, nahaharap sa mga kaso. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyang naglaho. Si Nanay, unti-unting bumabalik. Ang kanyang timbang ay dumadami. Ang kulay sa kanyang muka. Nakikipag-usap siya sa therapist. Nilalabanan ang mga multo ng nakaraan. Pero ang pinakamahalaga, gumagaling siya. Nakikita ko ang pagbabago sa kanya araw-araw. Ang pagbabalik ng dating saya sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang nakaupo kami sa kanyang bagong bahay, sa Coronado, pinapanood namin ang paglubog ng araw sa dagat. Ang simoy ng hangin ay banayad. Ang katahimikan ay payapa. I still can't believe you're here, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pagkamangha. Believe it, Mom, sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na nagpalaki sa akin. Ang kamay na nagbigay ng lakas sa akin. I'm not going anywhere. I'm retired now. No more deployments. What will you do? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Naisip ko ang aking mga taon sa serbisyo. Ang mga aral. Ang mga karanasan. Maybe I'll write a book, sabi ko. How to destroy your enemies using the legal system. Could be a bestseller. Tumawa siya. Ang tunay na tawa. Malakas, masaya. Ang tawa na matagal kong hindi narinig. Ang tunog na iyon ang aking tunay na gantimpala. Pero may isa pang sorpresa. Isang sorpresa na nagmula pa rin sa aking nakaraan. Ang huling file mula sa aking contact. Isang cryptocurrency wallet. $50,000 noong nagsisimula pa lang ang Bitcoin. Nakalimutan ko na. Pero ngayon, nagkakahalaga na ito ng 83 million. Pinakita ko sa kanya ang numero sa aking laptop. Tumitig siya, hindi makapaniwala. This is yours, sabi ko. All of it, Michael? Ang kanyang mga mata ay nanlaki. You can. You will. You're going to buy yourself a new house anywhere you want, and you're never going to worry about money again. Tumatakbo ang luha sa kanyang pisngi. Pero ngayon, luha ng kaligayahan. Ang kaligayahan ng isang ina na nakitang makabangon muli ang kanyang anak. Ang kaligayahan ng isang ina na hindi na maghihirap. Isang buwan ang lumipas. Nakatayo kami sa deck ng kanyang bagong bahay. Hindi ang mansion sa La Jolla. Ayaw niya ng mga alaala doon. Isang mas maliit na bahay sa Coronado. Nasa tabi ng dagat. Maganda. Tahimik. May hardin. Mga mababait na kapitbahay. Si Nanay, masaya. Malusog. Nakangiti. Daniel at Jessica, sa kulungan. Ang kanilang buhay, wasak. Si Dr. Kelly, nawalan ng lisensya, nahaharap sa batas. Ang aking mga kaaway, natalo. Nagugol ko ang 12 taon sa paglaban sa mga kaaway sa malayo. Mga terorista, mga diktador, mga fanatik.
Pero natutunan ko, ang pinakamahirap na laban ay hindi sa larangan ng digmaan. Ito ay sa loob ng sarili mong pamilya. Ang mga kaaway na ngumingiti sa iyo habang sinisira nila ang lahat ng iyong minamahal. Pero natutunan ko rin, ang hustisya, kahit minsan ay nahuhuli, ay dumarating din. Hindi ito nawawala. Kailangan mo lang ng tamang panahon, tamang plano, at tamang tapang. Si Daniel, nag-gamble siya. Nag-akala siyang patay na ako. Nakalimutan niya ang pinakaunang tuntunin ng digmaan. Huwag kailanman mag-iwan ng buhay na kaaway sa iyong likuran. Iniwan niya akong buhay, at umuwi ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Thank you, son. For what? For coming back. For fighting for me. For being my hero. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang aking ina. Ang aking bayani. You raised a seal, Mom. We never leave anyone behind. Especially not family. Naupo kami doon. Pinapanood ang paglubog ng araw. 2 survivors. 2 mandirigma. Sa wakas, nakauwi. Sa wakas, may kapayapaan. Ang aking misyon ay tapos na. Ang aking paglalakbay ay nagbunga. Ang katarungan ay naipanumbalik. At ang aking ina, kasama ko na siya. Hinding-hindi na muli mawawalay. Ang kapayapaan na ito, ang tunay na gantimpala. Ang mga sirena ay humupa na. Ang mga yabag ng mga pulis, sina Sarah at ang mga paramedic, lumalayo na sila. Naiiwan kami ni nanay dito. Sa wakas, nakayakap sa kanya. Ang aking ina, ang aking bayani. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa rin sa akin. Parang natatakot na baka ako'y mawala muli. Is this real? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, pero ngayon ay mayroon na ring saya. Are you really here? I'm really here, Mom. Sabi ko, hinigpitan ko ang yakap. And I'm never leaving you again. I'm retired now. No more deployments. Ang mga salitang iyon, hindi lang para sa kanya. Pangako ko rin sa aking sarili, tapos na ang mga digmaan ko sa malayo. Ang pinakamahirap na laban ay natapos na dito, sa piling ng aking ina. Sa ospital, maraming tests, maraming mga doktor na sumusuri sa kanya, pero alam ko na ang pinakamahalagang gamot ay ang pagmamahal, ang presensya ng kanyang anak, at ang katotohanan na siya ay ligtas na. Malinaw sa mga doktor, walang demensya, walang cognitive decline, perpekto ang kanyang memorya, naalala niya ang lahat, ang bawat kasinungalingan, ang bawat kahihiyan. Pero ngayon, nagpapagaling na siya. Bumabalik na ang sigla sa kanyang mga mata, ang kulay sa kanyang pisngi. Ang mga kaso laban kina Daniel at Jessica ay umuusad. Ang 10 milyon na insurance money kailangang isauli. Ang kanilang mga ari-arian na confiscate. Ang kanilang buhay na itinayo sa kasinungalingan, gumuho na. Ang parusa nila ay darating. Hindi ko na iyon kailangang ipag-alala. Ang aking trabaho ay tapos na. Ang misyon ko ay natapos na. Pero may isang lihim pa, isang huling sorpresa. Ang cryptocurrency wallet, $50,000 noon. Ngayon, 83 million. Isang halagang hindi ko inasahan. Isang halagang magpapabago sa buhay ni nanay. This is yours, sabi ko. Pinapakita ang numero sa laptop. All of it, Michael? Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. You can. You will. You're going to buy yourself a new house anywhere you want, and you're never going to worry about money again. Ang kanyang mga luha ay dumaloy muli, pero ngayon, mga luha ng kaligayahan. Ang kaligayahan na makita ang kanyang anak na buhay. Ang kaligayahan na magkaroon ng bagong pag-asa, isang buwan ang lumipas. Nakatayo kami sa deck ng kanyang bagong bahay, hindi na sa La Jolla. Ayaw niya ng mga alaala doon, sa Coronado. Mas maliit pero maganda. Sa tabi ng dagat, may hardin, mga mababait na kapitbahay. Si nanay, masaya, malusog, nakangiti. Ang kanyang tunay na ngiti, nagugol ko ang 12 taon sa paglaban sa mga kaaway sa malayo. Mga kaaway na gusto akong patayin. Pero natutunan ko, ang pinakamahirap na kaaway
ay hindi palaging ang nasa labas. Minsan, sila ang nasa loob ng ating sariling pamilya. Sila ang mga ngumingiti sa iyo habang sinisira nila ang lahat ng iyong minamahal. Pero natutunan ko rin ang hustisya, kahit minsan ay nahuhuli, ay dumarating din. Hindi ito nawawala. Kailangan mo lang ng tamang panahon, tamang plano, at tamang tapang. Si Daniel, naggamble siya. Nag-akala siyang patay na ako. Nakalimutan niya ang pinakaunang tuntunin ng digmaan. Huwag kailanman mag-iwan ng buhay na kaaway sa iyong likuran. Iniwan niya akong buhay. At umuwi ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Thank you, son. For what? For coming back. For fighting for me. For being my hero. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang aking ina, ang aking bayani. You raised a seal, Mom. We never leave anyone behind, especially not family. Naupo kami doon. Pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. 2 survivors, 2 mandirigma. Sa wakas, nakauwi. Sa wakas, may kapayapaan. Ang aking misyon ay tapos na. Ang aking paglalakbay ay nagbunga. Ang katarungan ay naipanumbalik. At ang aking ina, kasama ko na siya. Hinding-hindi na muli mawawalay. Ang kapayapaan na ito. Ang kapayapaan na ito ang tunay na gantimpala. Ang tunay na tahanan.